Ako ay laging naniniwala na kayang mabuhay ng isang ama sa anumang unos hanggat kasama niya ang kanyang pamilya. Ngunit ang lahat ng akala ko ay alam ko ay biglang gumuho sa sandaling nag-ilaw ang telepono ko dahil sa isang mensahe mula sa aking anak. Nagdesisyon kami na kailangan mong lumayo muna sa ngayon. Hindi ito usapan, hindi ito dahilan, at wala man lang ni katiting na respeto. Isang malamig na pagpapaalis lang, na inihatid sa isang family group chat na para bang isa akong pabigat na sa wakas ay nagkaroon sila ng lakas ng loob na itapon. Bago pa ako makahinga, nag-send na ang sagot ko. Kung ganoon, lulubayan ko na ng tuluyan ang buhay ninyo. Ang manugang kong babae ang unang nag-react. Nag-tap ng isang celebration emoji na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, at ang anak ko ay wala man lang sinabi. Mas masakit pa sa kalupitan ang katahimikan. Tinitigan ko ang screen na iyon at naramdaman ko ang bigat ng bawat sakripisyo na ginawa ko para sa kanila. Bawat gabing ginugol ko sa pagtatrabaho hanggang gabi, bawat pangakong tinupad matapos pumanaw ang kanilang ina, bawat pagkakataong nagbigay ako ng higit pa sa dapat dahil naniniwala ako na ang pagmamahal ay sinusuklian ng katapatan. Nagkamali ako. Ang mensahe nila ay hindi lang pagtanggi. Ito ay isang deklarasyon na hindi na ako kabilang. Ngunit ang pagtataksil ay may paraan para gisingin ang isang malakas na bagay sa isang lalaki na matagal ng tahimik. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop ko, tiningnan ang account na may 20 milyong piso, na akala nila ay kontrolado nila, at gumawa ako ng isang desisyon na magpapabago sa kanilang mundo. Pinalayas nila ako ng walang pag-aalinlangan, ngunit wala silang ideya sa bagyo na kakalabas lang ng pagpapaalis na iyon. Manatili kayo dahil ang lahat ng susunod na mangyayari ay magpapaisip sa inyo kung ano ang kayang gawin ng isang ama kapag nasobrahan. Ang pangalan ko ay Arturo Lolo Art Malvar. Ako ay 70 taong gulang. Isang retiradong civil engineer na nagtrabaho ng 40 taon sa pagdidisenyo ng mga tulay at matatayog na gusali sa buong Metro Manila at sa abroad Middle East. Itinayo ko ang aking karera sa pagiging eksakto, pasensya, at sa paniniwala na ang bawat pundasyon ay dapat sapat na matibay upang makayanan ang anumang unos. Hindi ko naisip na ang pinakamalaking bagyo sa buhay ko ay hindi magmumula sa kalikasan o trabaho, kundi sa sarili kong pamilya. Ang gabi ay nagsimula tulad ng bawat gabi mula nang pumanaw si Elena. Nakatayo ako sa kitchen counter, naghihiwa ng gulay para sa hapunan, na ako lang ang kakain. Ang katahimikan ng bahay ay dumidiin sa akin na parabang pisikal. 2 taon na ang nakalipas, kinuha ng cancer ang asawa ko sa loob ng 45 taon, at kahit natuto na akong kumilos nang wala siya, hindi ako natutong tumigil sa pag-miss sa kanya. Ang litrato niya ay nakatingin sa akin mula sa mantel, sa itaas ng fireplace. Ang pamilyar na ngiti na iyon ay nagyelo sa oras, ang kanyang mga mata ay nagdadala pa rin ng init na nagpaparamdam na parang bahay ang bawat silid na pinasok niya. Bago ako nagsimulang magluto, diniligan ko ang kanyang mga santan na puti, sa tabi ng bintana. Itinanim niya ang mga iyon sa tagsibol, bago siya nagkasakit, at pinanatili ko silang buhay mula noon. Hindi lang ito nakasanayan. Ito ay pakikipag-usap. Bawat umaga, at bawat gabi, kinakausap ko siya habang sumasayad ang tubig sa lupa. Sinasabi ko sa kanya ang tungkol sa araw ko, tungkol sa panahon, tungkol sa maliliit na bagay na magpapatawa sana sa kanya. Kung minsan ay sumusumpa ako na naririnig ko ang boses niya sa kaluskos ng mga talulot, malambing at sigurado, sa paraan ng pagbigkas niya ng pangalan ko kapag gusto niya ang atensyon ko. Ngayong gabi, habang inilalapag ko ang watering can, naalala ko ang huling mga bulong niya sa ospital. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, nang may nakakagulat na lakas, para sa isang napakapayat, at sinabi, Arturo. Kung sakaling maramdaman mo na nag-iisa ka sa sarili mong pamilya, tandaan mo na may inihanda ako para sa iyo. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ngumiti lang siya at ipinikit ang mga mata. Akala ko, epekto lang ng gamot. Akala ko, nalilito siya. Ngayon, nagtataka ako kung nakakita siya ng isang bagay na napakabulag ko para makita. Nag-vibrate ang telepono ko sa counter. Pinunasan ko ang mga kamay ko at dinampot ito, umaasa marahil sa isang weather alert o paalala tungkol sa appointment sa doktor. Sa halip, nakita ko ang isang notification mula sa family group chat, ang isa na kasama ako, ang anak kong si Miguel Migs, at ang asawa niyang si Clarissa. Bihira na kaming gumamit nito. Tumatawag si Migs kung minsan, maikling usapan na mas parang obligasyon kaysa koneksyon, ngunit hindi karaniwan ang isang mensahe sa group chat. Binuksan ko ito. Ang mga salita ni Migs ay pumuno sa screen, malamig at klinikal na parabang isinulat ng isang estranghero. Dad, nag-usap kami at nagdesisyon kami na kailangan mong lumayo muna sa ngayon. Mas makakabuti ito para sa lahat. Kailangan namin ng space para mag-focus sa sarili naming pamilya. Pakiintindi. Binasa ko ito ng 3 beses, naghihintay na ayusin ng mga pangungusap ang kanilang sarili sa isang bagay na may katuturan, lumayo. Mas makakabuti para sa lahat.
Ang mga salita ay parang pinto na isinara sa mukha ko, isang lock na nag-click sa lugar. Walang paliwanag, walang dahilan, walang pagkilala sa 70 taon na nabuhay ako o sa 40 taon na naging ama niya ako. Pagkatapos, may isa pang mensahe ang lumabas. Si Clarissa. Nagpadala siya ng isang imahe, isang baan, celebration emoji, na para bang isang bagay na dapat ipagdiwang ang pag-alis ko sa pamilya. Tinitigan ko ang maliit na digital na larawang iyon, at may isang bagay sa loob ko ang nabasag. Hindi nagiba, nabasag. May pagkakaiba. Ang mga sirang bagay ay nagkakahiwa-hiwalay. Ang mga basag na bagay ay nananatili ang hugis. Habang ang pinsala ay kumakalat sa ilalim ng ibabaw. Alam ko noon na ang mga salitang iyon ay hindi kay Migs. Ang pagkakasalita ay masyadong maingat, masyadong sinanay. Hindi kailanman naging magaling sa salita si Migs. Nauutal siya, humihinto, pinupuno ang katahimikan ng awkward na tawa. Ang mensaheng ito ay binuo ng isang taong alam na alam kung paano manakit habang nagpapakita ng pagiging makatwiran. Ito ang script ni Clarissa, at ang anak ko ay nag-send lang. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakilala ko siya 8 taon, na ang nakalipas nang dalhin siya ni Migs sa bahay para sa hapunan. Siya ay pinakintab, charming, mapagbigay pansin sa mga paraan na tila halos pinag-aralan. Pinuri niya ang luto ni Elena, nagtanong tungkol sa karera ko, tumawa sa matatanda kong kwento. Ngunit hinila ako ni Elena sa tabi pagkatapos ng gabing iyon, at may sinabi na binaliwala ko bilang pagiging sobrang protektibo ng isang ina. Tila siya isang tao na nakasanayan na ito ng maraming beses. Masyado siyang nagko-compute sa mga mata, sinabi ko kay Elena na hindi siya patas. Sinabi ko sa kanya na bigyan ng pagkakataon si Clarissa. Sana nakinig ako. Nakahinga ang mga hinlalaki ko sa telepono. Maaari akong tumawag kay Migs, humingi ng paliwanag, magmakaawa para sa pag-unawa. Ngunit may isang bagay sa akin ang lumaban. Ang pagmamakaawa ay magbibigay kay Clarissa ng eksakto sa gusto niya. Ito ay magpapatunay na ako ay desperado, mahina, at madaling pamahalaan. Sa halip, nag-type ako ng 5 salita at nag-send. Kung ganoon, lulubayan ko na ng tuluyan ang buhay ninyo. Pinatay ko ang telepono ko at umupo sa dilim ng kusina ko. Ang mga santan na puti ay mahinang nagliliwanag, sa huling sinag ng liwanag, mula sa bintana. Sa unang pagkakataon sa 45 taon ng kasal at pagiging ama, ako ay lubos na nag-iisa. Ngunit sa isang lugar na malalim sa loob, sa ilalim ng sakit at pagkabigla, may ibang nagsimulang gumalaw. Hindi kalungkutan, hindi pagsuko, isang bagay na mas malamig, isang bagay na matiyaga, ang pundasyon ng kung ano ang susunod na mangyayari. Tumanggi ang pagtulog ng gabing iyon, at sa mga sumunod na gabi. Humiga ako sa dilim ng kwarto na pinagsamahan namin ni Elena sa loob ng mga dekada, nakatingin sa kisame. Ang isip ko ay nagpapaikot-ikot sa bawat pakikipag-ugnayan kay Clarissa na parang isang detective na nagsusuri ng ebidensya sa isang crime scene. 8 taon. Naging bahagi siya ng pamilya namin sa loob ng 8 taon, at ngayon lang ako nagsisimulang makita ang hugis ng kung ano ang binuo niya sa paligid namin. Ang mga pattern ay lumitaw ng dahan-dahan, tulad ng mga figura na lumalabas sa hamog. Naalala ko kung paano niya kinuha ang kontrol sa kalendaryo ng pamilya halos kaagad matapos ikasal kay Migs. Ang mga pagtitipon sa holiday ay inischedule ayon sa kanyang kaginhawaan. Ang mga pagbisita ko para makita si Isay, ang apo ko, ay nangangailangan ng pag-apruba na hindi kailanman hayagang hinihingi, ngunit laging kinakailangan. Hindi maganda para sa amin ang weekend na ito, sasabihin niya ng may apologetic na ngiti. May project si Migs. May activity si Isay. Baka next month na lang. Ang next month ay naging next season. Ang next season ay naging next year. Ang distansya sa pagitan ng anak ko at ako ay lumaki ng paunti, anti na halos hindi ko napansin na nangyayari ito. Si Migs mismo ay nagbago. Ang batang tumatawag sa akin tuwing linggo, na madaling tumawa at nagsasalita ng kanyang isip nang walang pag-aalinlangan, ay naging isang taong mas tahimik, mas maingat. Ang mga salita niya ay naging mas maikli. Ang mga mata niya ay naging mas mapurol. Nagsimula siyang magmukhang hindi isang lalaki na namumuhay sa kanyang buhay, kundi isang lalaki na nanonood ng kanyang buhay na nangyayari sa iba. Sinisi ko ang work stress, ang mga panggigipit ng pagpapalaki ng anak, ang normal na paglayo na nangyayari sa pagitan ng mga ama at anak. Ngayon, nagtaka ako kung ang dahilan ay isang bagay na ganap na iba, isang taong iba. Naalala ko ang mga usapan namin dati, at napagtanto ko na laging naroon si Clarissa, laging nakikinig, laging nagmamaneho. Kung si Migs ay magsisimulang magbahagi ng isang bagay na personal, bigla siyang sisingit sa isang tanong o komento na naglilipat ng paksa. Kung magtatanong ako tungkol sa kanilang mga pinansyal o sa kanilang mga plano, sasagot siya para sa kanya. Dahan-dahan, sistematikong ipinasok niya ang kanyang sarili sa pagitan ng anak ko at ng lahat ng maaaring nakapansin na may mali. May isang alaala ang lumabas ng may partikular na kalinawan. Ito ay hapunan ng Pasko 4 na taon na ang nakalipas, ang huli na sapat na malusog si Elena para mag-host.
Nakaupo kami sa paligid ng mesa na puno ng kanyang sikat na porost at ng porselana ng kanyang lola, at si Clarissa ay hindi karaniwang madaldal. Nagsalita siya tungkol sa kanyang pagkabata, sa kanyang karera, sa kanyang mga pangarap para sa hinaharap ni Isay. Pagkatapos, binanggit niya ang isang bagay na halos nakalimutan ko na hanggang ngayon. Nawalan ako ng una kong asawa sa isang aksidente sa kotse. Sinabi niya, ang boses niya ay malambing, na may sinanay na kalungkutan. Kaya naman pinahahalagahan ko, ng sobra ang pamilya. Hindi mo alam kung gaano kabilis ito mawawala. Inabot ni Elena ang mesa, at pinisil ang kamay niya. Naramdaman ko ang kirot ng simpatya para sa babaeng ito na dumanas ng ganoong trahedya bago makahanap ng kaligayahan sa anak ko. Ngunit ngayon, nakahiga sa aking walang laman na kama na may celebration emoji niya na nasusunog sa alaala ko. Nakita ko ang sarili ko na nagtatanong ng mga tanong na hindi ko naisip na itanong. Ano ang pangalan niya? Gaano sila katagal kasal? Saan nangyari ang aksidenteng ito? Hindi nagbigay ng detalye si Clarissa at wala sa amin ang nagpilit. Tila hindi sensitibo na tanungin ang isang nagluluksa na biyuda na balikan ang sakit niya, ngunit nagluluksa ba siya o nagpe-perform. Ang pag-iisip ay sapat na nakakagulo sa akin, kaya bumangon ako sa kama at naglakad patungo sa kusina. Ang orasan sa kalan ay nagbabasa ng 2 ng umaga. Nagbuhos ako ng isang baso ng tubig para sa sarili ko at tumayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa dilim sa labas ng salamin. Ang mga santan na puti ay mga anino na ngayon. Ang kanilang mga puting talulot ay hindi nakikita hanggang sa bukang liwayway. Tumunog ang telepono ko. Ang tunog ay napakabigla na halos mahulog ko ang baso ko. Kinuha ko ang telepono mula sa counter, at nakita ang pangalan ni Migs sa screen. Tumibok ang puso ko habang sinasagot ko. Migs, anong problema? Ayos lang ba si Isay? Katahimikan. Malakas na paghinga. Isang mahabang shuddering sigh, na tila isang lalaki na nagsisikap magsalita ngunit walang mahanap na salita. Naghintay ako, hinawakan ang telepono ng mahigpit na halos sumakit ang mga buko-buko ko. Migs, magsalita ka sa akin. Kahit ano pa iyan, maaari mong sabihin sa akin, isa pang hininga. Isa pang buntong hininga. Pagkatapos, namatay ang linya. Tumayo ako roon ng matagal. Ang telepono ay nakadiin sa tainga ko kahit tapos na ang tawag. Ang anak ko ay nag-abot sa kalagitnaan ng gabi, hindi kaya o ayaw magsalita, at pagkatapos ay nawala pabalik sa anumang kulungan na tinitirhan niya. May isang bagay na nakulong sa loob niya. May isang bagay na gusto niyang sabihin, ngunit hindi niya kaya. Imposible nang matulog, pagkatapos noon. Nagpunta ako sa kung study ko at binuksan ang lumang safe sa aparador, ang isa kung saan ko inilalagay ang mahahalagang dokumento, insurance policies, ang titulo ng bahay. Wala akong hinahanap na partikular, isang bagay lang para okupahin ang mga kamay ko. Habang nagmamadali ang isip ko, naghalungkat ako sa mga folder at sobre, nilagpasan ang mga tax returns, at warranties, at ang mga papeles mula sa libing ni Elena. Pagkatapos, may nahawakan ang mga daliri ko na hindi pamilyar sa pinakalikod ng safe, nakatago sa likod ng isang tumpok ng mga lumang papeles ng insurance. Ito ay isang bank card sa isang simpleng puting sobre. Ang sobre ay walang nakalagay na address, ngunit ang sulat kamay ni Elena ay sumasaklaw sa harap sa maingat na mga titik. Para kapag lumamig ang mundo, hinila ko ang card ng dahan-dahan, na para bang maaari itong gumuho sa aking mga kamay. Ito ay isang simpleng debit card, mula sa isang bangko na hindi ko nakikilala, inilabas sa pangalan ni Elena. Hindi ko pa ito nakita. Hindi niya ito binanggit. Sa loob ng 45 taon ng kasal, ibinahagi namin ang lahat, bawat account, bawat desisyon, bawat sekreto. O akala ko lang. Hinawakan ko ang card ng nanginginig ang mga kamay, binabasa ang 6 na salitang iyon ng paulit-ulit, para kapag lumamig ang mundo. Itinago ito ni Elena. Inihanda ito ni Elena. Ang asawa ko, na nagsasabi sa akin ng lahat, na nagtiwala sa akin hanggang sa huling hininga niya, ay nagtago ng sikretong ito para sa mga kadahilanan na ngayon ko lang sinisimulang isipin. Alam niyang may darating. Nakita niya ang bagyo sa abot tanaw bago ko pa naramdaman ang hangin. Ngunit ano ba talaga ang alam niya? At gaano na niya katagal alam? Hindi ako natulog sa natitirang bahagi ng gabing iyon. Umupo ako sa kitchen table na may misteryosong card sa harap ko, pinaikot-ikot ito sa kamay ko. Pinag-aaralan ang bawat detalye na para bang maaari nitong ibunyag ang mga sikreto nito sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri. Ang card mismo ay ordinaryo, isang simpleng debit card, na may pangalan ni Elena na naka-emboss sa pilak na mga titik, inilabas ng isang maliit na regional bank na hindi ko pa narinig. Ngunit ang sobre na pinaglagyan nito ay malayo sa ordinaryo. Ang 6 na salitang iyon sa kanyang sulat kamay ay bumabagabag sa akin. Para kapag lumamig ang mundo, alam ni Elena. Kahit papaano, alam niya. Nang sa wakas ay sumikat ang araw sa mga bintana ng kusina, pininturahan ang mga santa na puti ng golden pink, bumalik ako sa safe. Sobrang nabigla ako sa pagtuklas ng card na hindi ko naghanap ng husto.
Ngayon, nang may mas matatag na mga kamay at mas malinaw na layunin, inalis ko ang lahat mula sa safe at inilatag ito sa desk ko. Sa likod ng tumpok ng mga papeles ng insurance, kung saan nakatago ang card, may nakita pa akong iba. Isang selyadong sobre na mas makapal kaysa sa una, na may pangalan ko na nakasulat sa harap sa eleganteng sulat kamay ni Elena. Hinawakan ko ito ng matagal, naramdaman ang bigat nito, alam na anuman ang nasa loob ay magpapabago ng isang bagay na fundamental tungkol sa pag-unawa ko sa aking asawa at sa aming kasal. Pagkatapos, sinira ko ang selyo at binuksan ang liham sa loob. Ang papel ay cream-colored stationery, ang uri na ginagamit ni Elena para sa mahahalagang sulat. Ang petsa sa itaas ay nagpahinto sa paghinga ko. Sinulat niya ito 6 na buwan bago siya namatay ng kumakalat na ang cancer. Ngunit bago siya naging masyadong mahina para magsulat, ang kanyang sulat kamay ay malakas pa rin, eksakto pa rin. Bawat titik ay nabuo ng may pag-iingat ng isang babae na ginugol ang kanyang buhay sa pagtuturo sa mga bata na magbasa. Aking pinakamamahal na Arturo, nagsimula ang liham, kung binabasa mo ito, naging malupit sa iyo ang buhay. Sobrang paumanhin na wala ako roon para harapin ito kasama ka, ngunit hindi kita iniwan ng walang proteksyon. Kinailangan kong huminto at idiin ang kamay ko sa aking mga mata. 2 taon na siyang wala, at ang boses niya ay umaabot pa rin sa kawalan para aliwin ako. Inayos ko ang sarili ko, at nagpatuloy sa pagbasa. Ang card na ito ay naglalaman ng tinatawag kong legacy fund natin. Ito ay pera na inipon ko ng patago sa loob ng 30 taon mula sa aking sweldo bilang guro. Itinago ko ito sa lahat, pati na rin sa iyo. Huwag kang magalit sa panlilinlang na ito. Ginawa ko ito dahil mahal kita, dahil nakita ko ang mga bagay na hindi mo nakita, at dahil gusto kong siguraduhin na magkakaroon ka ng paraan para tumayo kung sakaling kailangan mong tumayo ng mag-isa. Kung tatalikuran ka nila, gamitin mo ito para lumaban. Masyado kang mapagtiwala, Arturo. Masyadong handang maniwala sa pinakamahusay sa mga tao. Iyan ang isa sa mga bagay na pinakamamahal ko sa iyo, at isa sa mga bagay na pinaka-nag-aalala sa akin. Nagblur ang mga salita habang napuno ng luha ang mga mata ko. 30 taon. Nag-iipon siya sa loob ng 30 taon, nagtatago ng pera mula sa kanyang katamtamang sweldo bilang guro nang hindi man lang sinasabi sa akin. Akala ko, alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Akala ko, ang kasal namin ay walang sikreto. Ngunit si Elena ay nagtatayo ng isang bagay sa dilim, naghahanda para sa isang labanan na alam niyang darating. Nagpatuloy ang liham ng may mga tagubilin para sa pag-access sa account online. Kasama niya ang username, ang password, at ang security questions, na lahat ay nakasulat sa kanyang maingat na kamay. Sa ilalim ng pahina, nagdagdag siya ng isang huling linya na naguguluhan sa akin, kahit na nagpaalala ito ng isang bagay sa alaala ko. At kung kailangan mo ang katotohanan, tingnan mo kung saan dati nagpapahinga ang puso ko, mahal kita magpakailanman. Elena, kung saan dati nagpapahinga ang puso ko. Binasa ko ang parirala ng maraming beses, sinusubukan na tukuyin ang kahulugan nito. Ang una kong naisip ay ang kwarto namin, ang lugar kung saan siya natulog sa tabi ko sa loob ng 45 taon. Ngunit tila masyadong halata iyon, masyadong simple para sa isang babae na nagtago ng isang buong bank account sa loob ng 3 dekada. Naalala ko ang lumang cabin namin sa tabi ng lawa, ang isa na ibinenta namin 11 taon na ang nakalipas. Nang naging masyadong maraming trabaho ang pagpapanatili ng 2 ari-arian. Naalala ko ang jewelry box na inilagay niya sa nightstand niya, ang antigong kahoy na kahon na may mother of pearl inlay, na pag-aari ng kanyang lola. Dati, sinasabi niya na ang kahon na iyon ay naglalaman ng mga bagay na pinakamalapit sa kanyang puso. Ngunit tiningnan ko ito matapos siyang mamatay at nakita ko lang ang mga alahas na inaasahan ko. O tiningnan ko ba ng sapat na maingat? Isinasantabi ko muna ang tanong. Una, kailangan kong makita kung ano ang iniwan ni Elena sa akin. Binuksan ko ang laptop ko at nag-navigate sa website ng bangko, nag-type ng login information, eksakto sa paraan ng pagsulat niya. Ang pahina ay nag-load ng dahan-dahan at natagpuan ko ang sarili ko na humihinga habang naghihintay na lumabas ang mga detalye ng account. Nang sa wakas ay lumabas ang balanse sa screen, kinailangan kong hawakan ang gilid ng desk para hindi mahulog sa upuan ko. 20 milyong piso, humigit kumulang 1,365,000. Tinitigan ko ang numero, sigurado ako na mali ang pagbasa ko, sigurado ako na mayroong ilang pagkakamali, ngunit ang mga digit ay nanatiling hindi nagbabago, gaano man kadalas ako kumurap. Si Elena ay nag-ipon ng higit sa 50,000 ribo. 1,000 bawat buwan sa loob ng 10 taon sa sweldo ng isang guro, habang binabayaran namin ang aming mortgage, at pinalaki ang aming anak, at nagbakasyon ng katamtaman at namuhay ng akala ko ay isang ganap na transparent na buhay ng magkasama. Ang laki ng kanyang pangitain ay labis sa akin. Hindi lang ito ipon. Hindi ito rainy day fund o retirement supplement.
Ito ay isang dot war chest, isang sandata na ginawa niya ng patago, piso bawat piso, taon bawat taon, laban sa isang kaaway na hindi niya kailanman pinangalanan, ngunit kahit papaano ay inaasahan. Nakita niya ang bagyo na darating mga dekada bago lumitaw ang unang ulap sa abot tanaw ko. Naalala ko ang celebration emoji ni Clarissa, ang tawag ni Mig sa hating gabi, ang malamig na mensahe na nagbura sa akin mula sa sarili kong pamilya. Pagkatapos, naalala ko ang asawa ko na namamatay sa isang kulo, hospital bed, ginagamit ang ilan sa kanyang huling lakas para bumulong ng isang clue na ngayon ko lang sinisimulang intindihin. Inihanda niya ako para sa sandaling ito. Inarmasan niya ako para sa laban na ito. At sa isang lugar sa bahay na ito, sa isang lugar kung saan dati nagpapahinga ang kanyang puso, iniwan niya ako ng isang bagay na higit pa. Ang katotohanan, tawag niya rito. Isang katotohanan na kailangan kong hanapin. Ang liham ni Elena ay nagbigay sa akin ng layunin. Ngunit ginising din nito ang isang hinala na humingi ng investigasyon. Kung nakita ng asawa ko ang mga banta na hindi ko nakita, nabulag ako sa mga panganib na nakatira mismo sa ilalim ng bubong ko. Kailangan kong intindihin kung ano ba talaga ang nangyayari habang wala akong alam. Kailangan kong bakasin ang hugis ng bitag na sumara sa paligid ko. Nagsimula ako sa family joint account, ang isa na binuksan ko mga dekada na ang nakalipas ng si Migs ay bata pa, at gusto namin ni Elena na turuan siya tungkol sa responsibilidad sa pananalapi. Sa paglipas ng mga taon, nanatili si Migs bilang isang pang-authorized user, at pagkatapos ng kasal niya, idinagdag din si Clarissa. Kaginhawaan lang, naisip ko, isang paraan para tulungan sila kung magkaroon ng mga pin-emergency. Ngayon, nagtaka ako kung ano pa ang pinagana ng access na iyon. Naglogin ako sa account at nagsimulang mag-scroll sa mga kamakailang transaksyon, naghahanap ng anumang hindi karaniwan. Ang nakita ko ay nagpainit sa tiyan ko. 192,500 approx. 3,500 sa isang bagay na tinatawag na Estate Planning Associates na binayaran 6 na linggo na ang nakalipas. 121,000 approx. 2,200 sa Family Care Consultants na binayaran 1 buwan na ang nakalipas. At ang pinakanakakagulo sa lahat, isang 275,000 approx. 5,000 na deposito sa isang lugar na tinatawag na Casa de Paz Senior Home na may petsang 2 linggo lang bago dumating ang malamig na mensahe ni Migs sa telepono ko. Casa de Paz. Hindi ko nakilala ang pangalan, ngunit ang mga salita mismo ay nagpinta ng isang malinaw na larawan, senior home. Nagpaplano sila ng isang bagay na kasangkot ang paglalagay sa akin sa isang lugar. Ginagastos nila ang pera ko para ayusin ito. Ang pagtuklas ay nag-apoy ng isang bagay sa loob ko. Isang pangangailangan na malaman ang lahat upang makita ang bawat hibla ng web na hinabi nila. Ginugol ko ang susunod na ilang oras sa paghuhukay sa mga records na hindi ko kailanman naisip na suriin. Mga email logs, phone records, ang mga basura ng digital na buhay na karamihan sa mga tao ay binabaliwala hanggat mayroon silang dahilan para tumingin. Ang ebidensya ay nagpapatunay. Nakita ko na ang mga email na ipinadala ko kay Isay sa loob ng nakaraang 2 taon ay automatikong na-redirect sa spam. Bawat isa, mga pagbati sa kaarawan, holiday greetings, simpleng mga tala na nagsasabi sa kanya na mahal ko siya at miss ko siya. Hindi niya kailanman nakita ang alinman sa mga ito. Akala ko, masyado siyang abala para sumagot, masyadong absorbed sa buhay ng isang lumalaking bata. Ngunit hindi niya man lang natanggap ang mga mensahe ko. May isang taong may access sa email account ni Migs ang gumawa ng mga filter para harangin ang mga ito. Isang taong ayaw malaman ng apo ko na iniisip siya ng lolo niya. Ang mga phone records ay nagpakita ng isa pang pattern. Bawat missed call mula kay Migs, bawat oras na sinubukan ko siyang tawagan at nabigo, ay tumutugma sa mga oras na nasa bahay si Clarissa. Sinisala niya ang mga tawag niya, nagdedesisyon kung alin ang pinapayagan siyang sagutin. At ang mga birthday cards na ipinadala ko kay Isay, ang mga bumalik na may tatak na undeliverable, ay ipinadala sa tamang address. Nag-check ako at nag-double check. May isang taong sadyang nagbabalik ng mga ito. Ang pattern ay umaabot pabalik sa 2 taon. 2 taon ng sistematikong paghihiwalay. 2 taon ng pinutol na koneksyon at hinaraang mensahe at ginawang distansya. At nagsimula ito halos kaagad matapos mamatay si Elena. Naghintay si Clarissa. Pinanood niya ang asawa ko na lumaban sa cancer, dumalo sa libing, hinawakan ang kamay ko at umiyak ng may nakakakumbinsing luha. At pagkatapos, nang sa wakas ay nakapikit na ang mapagbantay na mata ni Elena, sinimulan niya ang kanyang kampanya upang burahin ako mula sa sarili kong pamilya. Ang pag-realize ay tumama sa akin ng may lakas ng pisikal na suntok. Hindi ito bigla ang desisyon na isinilang mula sa ilang kamakailang salungatan. Ito ay isang pangmatagalang sabuatan na isinagawa ng may pasensya at pagiging eksakto. Ginugol ni Clarissa ang 2 taon sa pagtatayo ng mga pader sa pagitan ko at ng lahat ng mahal ko, at sinisi ko ang sarili ko para sa lumalaking distansya.
Akala ko, nagkukulang ako bilang isang ama at lolo. Akala ko, kasalanan ko. Ngunit naging target ako ng isang bagay na sadyang ginawa, isang bagay na kinakalkula, isang bagay na naghintay na mamatay ang asawa ko bago ibunyag ang tunay na mukha nito. Nakita ito ni Elena. Kahit habang siya ay namamatay, nakita niya ang hindi ko nakita. Kaya naman nilikha niya ang legacy fund. Kaya naman iniwan niya ako ng mga clue. Alam niya na kung wala ang kanyang proteksyon, magiging vulnerable ako sa anumang pinaplano ni Clarissa. Bumalik ako sa joint account, at naramdaman ko ang malamig na determinasyon mula ng gabing iyon na nagiging aksyon. Ang account ay nasa pangalan ko. Si Migs at Clarissa ay .authorized users, wala nang iba. Binigyan ko sila ng access dahil sa tiwala at pagiging mapagbigay, at ginamit nila ito upang pondohan ang kanilang mga balak laban sa akin. Sa ilang click, binawi ko ang kanilang BA authorization, na wala ang kanilang access. Anumang plano ang ginawa nila sa pera ko ay mangangailangan na ngayon ng bagong pondo. Nag-log out ako at umupo, naghihintay sa alam kong darating. Hindi ako naghintay ng matagal. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang mag-buzz ang telepono ko dahil sa mga notification. Missed calls mula kay Clarissa, sunod-sunod, bawat isa ay mas frantic, kaysa sa huli. Sa loob ng 2 minuto, tumawag siya ng 23 beses. Ang screen ay nag-ilaw ng paulit-ulit sa kanyang pangalan, humihingi ng atensyon, humihingi ng mga sagot, humihingi na tumugon ako sa kanyang tawag. Pinanood ko ang telepono na nag-vibrate sa buong mesa. Pagkatapos, ngumiti ako ng isang malamig na ngiti na magugulat sa sinumang nakakakilala, sa akin bilang ang magiliw na retiradong engineer na nagdidilig ng santan na puti ng kanyang asawa at hindi kailanman nagtaas ng boses. Kinuha ko ang telepono at inilagay ito ng nakaharap sa mesa, pinatahimik ang screen. Sa unang pagkakataon sa 2 taon, naramdaman ko ang isang bagay na halos nakalimutan ko ng maramdaman. Naramdaman ko na may kontrol ako. 3 araw ang lumipas sa isang kakaibang uri ng kuntong suspended animation. Halos hindi ako umalis sa bahay, halos hindi kumain, halos hindi natulog. Ginugol ko ang aking mga oras sa pagbubuhos sa mga financial records at email logs, nagtatayo ng isang case file ng ebidensya na lumalaki ng mas makapal sa bawat araw na lumipas. Ang mundo sa labas ay nawala sa pagiging irrelevant. Mayroon lang ang investigasyon, ang lumalaking katiyakan lang na naging biktima ako ng isang bagay na mas sinister kaysa sa paghihiwalay ng pamilya. Sa ika-4 na umaga, isang katok sa harap ng pinto ang nakagulat sa akin mula sa aking pananaliksik. Lumapit ako ng maingat, kalahating umaasa na makita si Clarissa sa aking doorstep na may mga banta o hiling. Sa halip, nakita ko si Aling Maring, may hawak na nakatakip na kaldero at nakasuot ng ekspresyon ng magiliw na pag-aalala. Si Aling Maring ay 68 taong gulang, isang retiradong psychiatric nurse na nakatira sa tabi ng pinto sa loob ng halos 15 taon. Siya at si Elena ay naging malapit na magkaibigan, nagbabahagi ng kape tuwing umaga ng katapusan ng linggo at mga gardening tips sa Tagsibol. Mula nang mamatay si Elena, binibisita ako ni Aling Maring paminsan-minsan, nagdadala ng mga kaserol, at tahimik na kasama kapag naramdaman niya na kailangan ko ito. Lalo kong pinahahalagahan ang kabaitan niya, ngunit pinanatili ko siyang sa isang magalang na distansya, ayaw siyang pabigatan sa kalungkutan ko. Napansin ko na hindi ka pa lumalabas sa loob ng ilang araw, sabi niya, hawak ang kaldero. Chicken soup. Resipe ang lola ko. Inaayos nito ang lahat mula sa sirang buto hanggang sa sirang puso. Isang bagay sa kanyang boses, ilang kombinasyon ng init at katatagan, ang bumutas sa mga pader na binuo ko. Inimbitahan ko siya at bago ko pa nalaman kung ano ang nangyayari, sinasabi ko sa kanya ang lahat. Ang mensahe mula kay Migs, ang celebration emoji, ang isolation pattern na natuklasan ko, ang misteryosong mga transaksyon, ang legacy fund na itinago ni Elena sa loob ng 30 taon. Ang mga salita ay dumaloy, mula sa akin na parang tubig sa isang basag na dam. At nakinig si Aling Maring ng walang kumpik term. Interruption, ang mga mata niya ay hindi umalis sa mukha ko. Nang sa wakas ay tumahimik ako, inabot niya ang mesa at kinuha ang kamay ko. Arturo, kailangan mong marinig ang isang bagay. Hindi ka nila itinulak palabas. Pinalaya ka nila. Hanggat sinusubukan mong panatilihin ang relasyon, ikaw ay vulnerable. Nagpipigil ka, pinoprotektahan ang mga damdamin na hindi nararapat protektahan. Ngayon, maaari kang lumaban nang hindi nag-aalala tungkol sa pananakit ng sinuman. Ngayon, maaari mong gawin ang kailangan mong gawin. Tumama sa akin ang mga salita niya nang may hindi inaasahang lakas. Tama siya. Masyado akong nakatuon sa sakit ng pagtanggi na hindi ko naisip ang pagpapalaya nito. Hindi na ako nakatali sa pangangailangan na panatilihin ang pagkakasundo ng pamilya. Malaya akong ituloy ang katotohanan saan man ito humantong. Sumandal si Aling Maring sa kanyang upuan, ang kanyang ekspresyon ay maalalahanin. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Isang bagay na napansin ko kay Migs.
Hindi siya mukhang maayos sa loob ng ilang buwan. Sa tuwing nakikita ko siya sa pot grocery store o sa paligid ng bayan, ang mga mata niya ay walang laman. Ang mga tugon niya ay mabagal. May emotional flatness sa kanya na nakakagulo sa akin. Ako ay isang psychiatric nurse. Sa loob ng 30 taon, Arturo, nakita ko na ang mga sintomas na iyon dati. Ang mga ito ay pare-pareho sa isang taong nasa high-dose sedatives. Ang mungkahi ay tumama sa akin na parang suntok sa dibdib. Naalala ko ang tawag ni Migs sa hating gabi, ang malakas na paghinga niya, ang kawalan niya ng kakayahang magsalita. Naalala ko kung paano siya kumupas sa paglipas ng mga taon, naging mas tahimik at mas wala. Maaari bang dinodroga siya ni Clarissa? Maaari bang chemically suppressing niya ang anumang pagtutol na maaari niyang ialok? Nagpatuloy si Aling Maring, bahagyang bumaba ang boses. May isa pa. Noong nakaraang linggo, nakita ko si Clarissa sa coffee shop, sa bayan. Nakaupo siya, kasama ang isang lalaki na may puting coat, isang doktor, akala ko. Tinitingnan nila ang mga papeles at nag-uusap ng seryoso. Noong panahong iyon, naisip ko na baka may sakit si Isay at sinusuri nila ang mga medical records. Ngunit ngayon, alam ko na ang sinabi mo sa akin, nagtataka ako kung may iba pang paliwanag, isang doktor, mga papeles, seryosong talakayan. Ang isip ko ay kumislap sa 275,000 pesos na deposito sa Casa de Paz Senior Home. Ang mga piraso ay nagsisimulang kumonekta sa mga paraan na nakakapagpalamig sa akin. Nagpasalamat ako kay Aling Maring para sa lahat, para sa sopas, sa pakikinig, para sa mga obserbasyon na nagkumpirma sa aking pinakamadilim na hinala. Matapos siyang umalis, umupo ako ng matagal, nag-iisip tungkol sa susunod kong hakbang. Kailangan ko ng propesyonal na tulong. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa legal landscape, ng kung ano ang kinakaharap ko. Binanggit ni Elena ang isang abogado mga taon na ang nakalipas, isang lalaki na nagngangalang Ba Attorney, Ricardo Carding Ramos, na nagpakadalubhasa sa elder law. Nakilala niya ito sa isang community seminar, at humanga sa kanyang kaalaman at integridad. Noong panahong iyon, filed ko ang impormasyon, bilang hindi kinakailangan. Ngayon, naghukay ako sa aking mga papeles hanggang sa nakita ko ang kanyang business card, naninilaw na sa edad, ngunit nababasa pa rin. Tinawagan ko ang kanyang opisina at ipinaliwanag na nahaharap ako sa isang sitwasyon ng pamilya na kinasasangkutan ng potensyal na financial abuse at posibleng mga isyu sa guardianship. Agad akong ipinasa ng kanyang receptionist at pumayag si Attorney Carding na makipagkita ng hapon na iyon. Tinipon ko ang bawat dokumento na nakolekta ko sa loob ng nakaraang ilang araw, ang mga tax bank statements, ang mga transaction records, ang mga email logs, at nagmaneho patungo sa kanyang opisina nang tumitibok ang puso ko. Si Attorney Carding Ramos ay 55 na may silver streaked hair, at mga mata na nagpapalabas ng parehong katalinuhan at habag. Nakinig siya ng maingat habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon ko, nagsusulat sa isang dilaw na legal pad. Pagkatapos, sinimulan niyang suriin ang mga dokumento na dinala ko, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas madilim sa bawat pahina na binubuklat niya. Sa wakas, tumingin siya sa akin ng may ekspresyon na hindi ko mabasa. Arturo, may seryoso tayong problema. Ang mga loan documents na ito ay may pirma mo. 5 magkahiwalay na pautang na nagkakahalaga ng halos talis-talam milyong piso, approx. 300,000, lahat ay secured, laban sa ari-arian mo. Inangat niya ang isa sa mga papeles, itinuturo ang linya ng pirma. Ngunit sinasabi mo sa akin na hindi mo kailanman pinirmahan ang mga ito. Tinitigan ko ang pirma na itinuturo ni Attorney Carding, ang sarili kong pangalan na nakasulat sa kung ano ang tila ang sarili kong sulat kamay, ngunit alam ko nang may lubos na katiyakan na hindi kailanman nahawakan ng kamay ko ang panulat na iyon. Hindi ko pa nakita ang dokumentong ito dati. Hindi ako kailanman sumang-ayon sa anumang pautang na secured laban sa ari-arian ko. May isang taong nagpeke ng pirma ko, at mayroon lang isang tao na may parehong access at motibo para gawin ito. Hindi ko pinirmahan iyan, sabi ko, ang boses ko ay matatag sa kabila ng galit na nagtatayo sa dibdib ko. Hindi ko kailanman pinirmahan ang alinman sa mga ito. Hindi ko nga alam na umiral ang mga pautang na ito, hanggat hindi ako nagsimulang mag-imbestiga sa sarili kong accounts, 3 araw na ang nakalipas. Tumango ng dahan-dahan si Attorney Carding, ang kanyang ekspresyon ay grim. Iyan ang kinatatakutan kong sasabihin mo. Ikinalat niya ang 5 dokumento sa buong desk niya, bawat isa ay may peke kong pirma. Bawat isa ay kumakatawan sa isang utang na hindi ko kailanman sinang-ayunan na dalhin. Ang mga pautang na ito ay nagkakahalaga ng 16 milyon, Arturo. Lahat ay kinuha sa loob ng nakaraang 25 buwan. Lahat ay secured. Laban sa mga dalam. Assets na pag-aari mo. Iginabay niya ako sa bawat dokumento ng bye-bye. Methodically. Ang una ay isang second mortgage sa bahay ng pamilya. Ang bahay na co-own ko kay Migs, mula nang idinagdag namin ni Elena ang pangalan niya, sa titulo 15 taon na, ang nakalipas, bilang bahagi ng aming estate planning.
Ang pangalawa at pangatlong pautang ay ginamit upang mamuhunan sa isang bagay na tinatawag na Reed Consulting LLC, na ang paunang pananaliksik ni Attorney Carding ay nagpahayag na isang kumpanya na nakarehistro sa pangalan ni Clarissa. Isang kumpanya na nag-file para sa bankruptcy, sa 6 na buwan na ang nakalipas, matapos mawalan ng pera sa mga gastos na nanatiling kahina-hinalang vague. Ang pang-4 at panlimang pautang ay ginawang cash withdrawals, na walang iniwang bakas. Sa ilalim ng batas, ang pagpeke sa pirma ng isang tao sa isang financial document ay isang seryosong krimen. Mayroon itong parusa ng pagkakakulong. Kung mapapatunayan natin na peke ang mga pirma na ito ni Clarissa, at naniniwala ako na kaya natin, haharap siya sa seryosong kahihinatnan ng kriminal. Criminal consequences. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Ang isang bahagi ko ay umatras mula sa ideya ng pagpapadala sa asawa ng anak ko sa bilangguan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na ginising ng liham ni Elena at pinatigas ng pagtataksil ni Clarissa, ay umintindi na hindi na ito isang pagtatalo ng pamilya. Ito ay pandaraya, ito ay pagnanakaw. Ito ay isang krimen na ginawa laban sa akin ng isang taong ngumiti sa aking dinner table at tinawag akong dad. Inilapag ni Attorney Carding ang mga loan documents at kinuha ang isang iba pang one file. May iba pa akong dapat mong malaman. Nagko-conduct ako ng paunang pananaliksik sa background ni Clarissa at nakakita ako ng ilang irregularities. Ang kanyang kasaysayan ay may 3 taong gap. Bago siya lumipat sa lugar na ito at nakilala ang anak mo, nakatira siya sa ibang lugar at kasal na siya noon. Naalala ko ang hapunan ng Pasko. Ang malambing na boses ni Clarissa na nagsasalita ng pagkawala at trahedya. Binanggit niya ang isang unang asawa minsan. Sinabi niya na namatay ito sa isang aksidente sa kotse. Tumango si Attorney Carding. Ang pangalan niya ay Victor Cortez. Namatay siya 5 taon na ang nakalipas. Mga 1 taon bago lumabas si Clarissa dito. Naghuhukay pa rin ako sa mga pangyayari, ngunit ang nakita ko sa ngayon ay sapat na nakakabahala na gusto kong malaman mo. Pinahintulutan ko siyang imbestigahan ang lahat. Ang hinala ni Elena kay Clarissa ay hindi maternal overprotectiveness o walang batayan na paranoia. Ito ay intuition, ang instinct ng isang babae na ginugol ang kanyang buhay sa pagbabasa ng mga tao at pagkilala kapag may mali. Kung nakita ng asawa ko ang dilim sa likod ng pinakintab ng ngiti ni Clarissa, kailangan kong intindihin kung ano ba talaga ang nilalaman ng dilim na iyon. Nagmaneho ako pauwi ng Tuliro, ang isip ko ay nagpapaikot-ikot sa mga implikasyon ng natutunan ko. Pagpeke, pandaraya, isang nabigong kumpanya na pinondohan ng ninakaw na pera, isang misteryosong unang asawa na ang kamatayan ay sapat na maginhawa para banggitin. Ngunit vague, na sapat upang maiwasan ang masusing pagsusuri. Ang babae na nagpakasal sa anak ko ay hindi ang inaangkin niya. Siya ay isang bagay na ganap na iba, isang bagay na mapanganib, at tinanggap ko siya sa aking pamilya ng may bukas na mga braso. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa kusina, pinapanood ang pagbagsak ng dilim sa santan na puti ni Elena, tumunog ang telepono ko. Lumabas ang pangalan ni Attorney Carding sa screen. Agad akong sumagot. Arturo, nakita ko ang death record ni Victor Cortez. Ang boses ni Attorney Carding ay mahigpit, kontrolado, ang boses ng isang lalaki na naghahatid ng balita na sana ay hindi niya kailangang ibahagi. Namatay siya sa isang aksidente sa isang kotse sa isang kalsada sa bundok sa labas ng Baguio City. Nag-failed ang preno niya. Pumunta siya sa ibabaw ng guardrail at bumaba sa isang 300 FT embankment. Siya ay 63 taong gulang, kamakailan lang nagretiro mula sa isang karera sa pharmaceutical sales. At narito ang bahagi na pinaka-nag-aalala sa akin. Hinawakan ko ang telepono ng mas mahigpit, naghahanda sa sarili ko. 6 na linggo bago siya namatay, binago ni Victor Cortez ang kanyang habilin. Inalis niya ang kanyang kapatid na babae at pamangkin bilang mga benepisyaryo at ginawa si Clarissa na nag-iisang tagapagmana ng buong estate niya. Natanggap niya ang lahat, ang kanyang bahay, ang kanyang mga retirement accounts, ang kanyang life insurance. Higit sa 7.7 milyong piso, approx. 400,000 sa kabuuan. Nag-imbestiga ang pulisya at inakala itong aksidente. Brake failure. Mountain road. Trahedya, ngunit maipapaliwanag. Huminto si Attorney Carding, ngunit hindi kailanman naniwala ang pamilya niya. Ang kapatid niyang babae ay nag-file ng reklamo sa prosecutor's office na nag-aangkin ng masamang laro. Sinuri at isinara ang kaso dahil sa hindi sapat na ebidensya. Ngunit hindi siya kailanman tumigil sa paniniwala na pinatay ni Clarissa ang kanyang kapatid. Ang pagbubunyag tungkol kay Victor Cortez ay nagpuyat sa akin sa isa pang gabing walang tulog. Humiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, ang isip ko ay nagtatayo at nagre-reconstruct ng pattern ng buhay ni Clarissa. Isang unang asawa na namatay ng maginhawa, pagkatapos baguhin ang kanyang habilin. Isang pangalawang asawa na naging isang walang laman na shell, ng lalaki, na dati siya.
At ngayon, isang biyenan na sistematikong binubura mula sa sarili niyang pamilya habang ang misteryosong mga bayarin ay dumadaloy sa isang bagay na tinatawag na Casa de Paz Senior Home. Pagsapit ng umaga, alam ko na ang dapat kong gawin. Kailangan kong intindihin kung ano ba talaga ang pinlano ni Clarissa para sa akin. Nakita ko ang phone number para sa Casa de Paz online at nag-dial. Ang puso ko ay tumitibok habang naghahanda ako na maglaro ng isang papel na hindi ko kailanman naisip na lalaruin. Isang kaaya-ayang boses ng babae ang sumagot. Casa de Paz Senior Home, ito si Patricia. Paano ako makakatulong sa iyo ngayon? Pinatatag ko ang boses ko at nag-ampon ng isang tono ng kaswal na pagtatanong. Magandang umaga. Ang pangalan ko ay Arturo Malvar. Naiintindihan ko na mayroong maaaring nakipag-ugnayan sa inyo tungkol sa mga residential arrangements para sa akin at gusto kong kumpirmahin ang mga detalye. Nagkaroon ng isang maikling paghinto, ang tunog ng pag-type. At pagkatapos ay bumalik ang boses ni Patricia, mainit at matulungin. Oo, Ginoong Malvar, ang inyong manugang ay nakikipag-ugnayan sa amin ng maraming beses. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ninyo, ang mga problema sa memorya, at ang hirap sa pamamahala ng mga pang-araw-araw na gawain. Sobrang nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ninyo na nakatira ng mag-isa. Nagpadala pa siya ng doctor's assessment na nagdodokumento ng kondisyon ninyo. Mayroon kaming isang kaibig-ibig na silid na nakalaan para sa inyo simula sa susunod na buwan. Mayroon itong garden view, tulad ng hiniling niya. Naging malamig ang dugo ko. Memory problems, difficulty managing daily tasks, a doctor's assessment, wala sa mga ito ang totoo. Wala akong memory problems. Pinamahalaan ko ang aking pang-araw-araw na buhay ng may parehong kakayahan na pinanatili ko sa loob ng 70 taon. At tiyak na hindi ko kailanman nakita ang sinumang doktor na gagawa ng ganoong assessment. Nagpasalamat ako kay Patricia at tinapos ang tawag. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa isang kombinasyon ng galit at takot. Hindi lang ito tungkol sa pagtulak sa akin palayo o pagnanakaw ng pera ko. Ito ay tungkol sa pagbura sa akin ng lubusan. Naghahanda si Clarissa na ipadeklara ako na mentally incompetent para i-institutionalize ako laban sa aking kalooban para sakupin ang legal control sa bawat aspeto ng aking pag-iral. Ang kalayaan ko, ang mga pinansyal ko, ang dignidad ko, ang mismong pagkakakilanlan ko bilang isang gumaganang tao. Gusto niya ang lahat ng ito. Agad kong tinawagan si attorney Carding at isinalaysay ang natutunan ko. Kinumpirma ng tugon niya ang aking pinakamasamang takot. Nagtatayo siya ng kaso ng guardianship, sabi niya, ang boses niya ay mahigpit na may kontroladong galit. Sa ilalim ng batas, kung may isang taong makakakumbinsi sa korte na ang isang matanda ay hindi kayang pamahalaan ang sarili nilang mga gawain, ang taong iyon ay maaaring italaga bilang guardian na may kumpletong legal authority sa ward. Tila nakahanap si Clarissa ng isang compliant doctor na handang gumawa ng maling medical records na sumusuporta sa kanyang mga pag-aangkin. Kung magtagumpay siya sa pagkuha ng korte na magbigay ng guardianship, Arturo, mawawala sa iyo ang lahat. Ang karapatan na pamahalaan ang sarili mong pera, ang karapatan na pumili kung saan ka nakatira, ang karapatan na gumawa ng sarili mong mga medical decisions. Kontrolado niya ang buong pag-iral mo. Tumama sa akin ang mga salita na parang martilyo. Naalala ko si Victor Cortez na patay sa isang kalsada sa bundok 6 na linggo pagkatapos baguhin ang kanyang habilin. Naalala ko si Migs, walang laman ang mga mata at tahimik, hindi makapagsalita kahit tumawag siya sa akin sa hating gabi. At naalala ko ang sarili ko na nakulong sa isang kwarto ng nursing home na may garden view, legal na inalisan ng bawat kalayaan na nakilala ko, habang ngumingiti si Clarissa at kinokolekta ang anumang natitira sa aking mga assets. Ano ang magagawa natin? Tanong ko. Ang tugon ni Attorney Carding ay agad at mapagpasyahan. Lalaban tayo. Una, magtatag tayo ng living trust na nagpoprotekta sa iyong mga assets mula sa anumang guardianship proceeding. Pangalawa, humingi tayo ng isang independenteng psychiatric evaluation mula sa isang court-approved doctor, isang taong walang koneksyon kay Clarissa o sa kanyang mga balak. Kapag kinumpirma ng evaluation na iyon ang alam na natin, na ikaw ay mentally competent at lubos na may kakayahang pamahalaan ang sarili mong mga gawain, guguho ang kaso niya. Pangatlo, sisimulan natin ang formal na pagdodokumento ng kanyang pattern, ng financial abuse, ang mga pagpeke, ang unauthorized transactions, ang mga bayarin sa Casa de Paz. Magtatayo tayo ng isang bilang record na nagpapakita kung sino ba talaga ang biktima sa sitwasyong ito. Pinahintulutan ko siyang magpatuloy sa lahat ng ito. Anuman ang halaga, anuman ang kinakailangan, hindi ko papayagan si Clarissa na nakawin ang kalayaan ko sa paraan ng tila pagkakawala niya ng buhay ni Victor Cortez at ng kalooban ni Migs. Nang gabing iyon, pagod, ngunit masyadong wired, para matulog, umupo ako sa kusina na may litrato ni Elena na nagbabantay sa akin. Kailangan ng tubig ang mga santan na puti, ngunit hindi ko kayang ipatawag ang enerhiya para tumayo.
Umupo lang ako, hinayaan ang katahimikan ng bahay na bumalot sa akin na parang isang pamilyar na kumot. Nag-buzz ang telepono ko dahil sa isang papasok na mensahe. Sumilip ako sa screen, umaasa sa isa pang paraj, mula kay Clarissa. Sa halip, nakita ko ang isang notification mula sa isang hindi pamilyar na pinagmulan, isang mensahe mula sa tablet ni Isay. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Ang mga salita ay spelled ng hindi perpekto, na type ng maliliit na kamay na hindi pa nakakabisado ang keyboard, ngunit ang kahulugan nila ay hindi may kakaila. Lolo, bakit sinasabi ni Mommy sa lahat na may sakit ka? Wala kang sakit. Tinulungan mo ako sa math noong nakaraang linggo sa telepono. Nagliling ba si Mommy? Mahal kita. Lolo. Umiyak ako habang binabasa ang mensahe ng paulit-ulit. Ang 10 taong gulang kong apo, ang nag-iisang inosente sa buong bangungot na ito, ay nakita ang mga kasinungalingan ng kanyang ina. Naalala niya ang tawag namin sa telepono tungkol sa math homework niya. Alam niya na wala akong sakit. Alam niyang may mali. Si Isay lang ang nag-iisa sa pamilya na nakakita pa rin ng katotohanan. At sa sandaling iyon, ang pagprotekta sa kanya ay naging kasing halaga ng pagprotekta sa sarili ko. Ang mensahe ni Isay ay nanatili sa akin sa isa pang gabing walang tulog. Ang apo ko ay nag-abot sa akin sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang ina para putulin ang koneksyon namin. Nakita niya ang mga kasinungalingan. Mahal pa rin niya ako at nakulong siya sa bahay na iyon kasama ang isang babae na may kakayahang magpeke, magdaya, at marahil mas masahol pa. Hindi ako maaaring umupo sa kusina ko, naghihintay kay attorney. Carding na magtayo ng isang illegal case, habang nakatira si Isay sa ilalim ng parehong bubong bilang isang apan predator. Pagsapit ng umaga, ginawa ko ang desisyon ko. Haharapin ko ng direkta si Clarissa. Kailangan kong makita si Migs ng sarili kong mga mata. Kailangan ni Isay na malaman na hindi siya inabandona ng lolo niya. At marahil sa isang sulok ng isip ko, umasa ako na ang pagharap kay Clarissa ay magpapalabas ng anumang natitira sa nakabaon na konsensya ng anak ko. Nagmaneho ako patungo sa bahay nila nang hindi tumatawag. Ang kapitbahayan ay mukhang pareho tulad ng dati, komportableng mga bahay na may manicured lawns, ang uri ng lugar kung saan dapat umunlad ang mga pamilya. Si Migs at Clarissa ay lumipat dito 6 na taon na ang nakalipas, di nagtagal pagkatapos ipanganak si Isay. Tumulong kami ni Elena sa napo down payment. Nagdiwang kami ng holidays sa bahay na iyon, mga kaarawan, ordinaryong hapunan ng linggo na ngayon ay parang alaala mula sa ibang buhay. Nagpark ako sa gilid at naglakad sa harap na daanan, ang puso ko ay tumitibok, ngunit ang determinasyon ko ay matatag. Nagdoorbell ako at naghintay. May mga yabag na lumapit mula sa loob at pagkatapos ay bumukas ang pinto upang ibunyag si Clarissa. Siya ay bihis ng impeccably, tulad ng dati, ang buhok niya ay perpekto, ang makeup niya ay walang kamali-mali, ang ngiti niya ay sapat na matalim para magputol ng salamin. Ngunit nang makita niya ako na nakatayo sa kanyang doorstep, agad na nawala ang ngiti na iyon. Hindi ka na, welcome, dito, sabi niya, ang boses niya ay malamig at patag. Ginugulo mo ang pamilya namin sa iyong paranoid behavior. Pinag-usapan na namin ni Migs, at sa tingin namin, mas mabuti kung lalayo ka hanggat hindi mo nakukuha ang tulong na kailangan mo. Tumingin ako sa likod niya patungo sa pasilyo. Nakatayo si Migs ilang talampakan sa likod niya, bahagyang natatakpan ng mga anino. Ang nakita ko ay nagpakabog sa tiyan ko. Siya ay maputla, halos kulay abo. Ang postura niya ay nakasandal, ang mga mata niya ay naboon-focused, at walang laman. Mukha siyang isang lalaki na hindi natulog sa loob ng ilang linggo, o marahil isang lalaki na masyadong natutulog, chemically subdued, sa compliance. Tama si Aling Maring. May isang bagay na labis na mali sa anak ko. Migs, sabi ko, sinusubukan na makipag-ugnay sa mata, sa ibabaw ng balikat ni Clarissa. Maaari ba tayong mag-usap? Tayo lang dalawa. Lumiwanag si Clarissa upang harangan ang paningin ko. Ayaw niyang makipag-usap sa iyo. Walang sinuman sa pamilya na ito ang gusto. Kailangan mong umalis bago ko tawagan ang pulisya. Sasagot pa sana ako nang may isang bagay sa kamay niya ang nakakuha ng atensyon ko. Isang singsing. Isang pamilyar na singsing na may maliit na brilyante na napapalibutan ng maliliit na sapphires. Isang singsing na ibinigay ko kay Elena sa aming 25th anniversary. Ang singsing na isinuot niya araw-araw hanggang sa araw na namatay siya. Saan mo nakuha iyan? Ang boses ko ay lumabas ng mas matigas kaysa sa nilayon ko, nababalutan ng galit na halos hindi ko mapigilan. Tumingin si Clarissa sa kamay niya, pagkatapos ay bumalik sa akin ng may ngiti na halos pitying. Ibinigay ito sa akin ni Elena bago siya namatay. Gusto niyang mapasa akin. Sabi niya, magiging mas ligtas ito sa akin kaysa sa nakaupo sa ilang maalikabok na drawer na nangongolekta ng tarnish. Ang kasinungalingan ay sobrang walang hiya, sobrang kaswal na inihatid na sa isang sandali ay hindi ako makapagsalita. Hindi kailanman ibibigay ni Elena ang kanyang wedding ring.
Sinabi niya sa akin, ng 100 beses na gusto niyang ilibing na suot ito, na kumakatawan ito sa lahat ng binuo namin ng magkasama, nasasama ito sa kanya sa anumang susunod. Iginagalang ko ang nais na iyon. Inilagay ko ang singsing sa daliri niya mismo, bago isinara ng funeral home, ang casket. Ngunit nang bumisita ako sa libingan niya sa unang anibersaryo ng kanyang kamatayan, binanggit ng funeral director, na inalis ang singsing bago ilibing sa kahilingan ng pamilya. Noong panahong iyon, inakala ko na, misunderstanding, lang ito. Ngayon, naintindihan ko. Kinuha ito ni Clarissa. Ninakaw niya ang wedding ring, ng asawa ko mula sa katawan niya. Sa doorway, sa likod ni Clarissa, nasilayan ko ang glimpse, ng living room. Ang nakita ko roon ay nagdagdag ng isa pang player, ng horror, sa bangungot na ito. Ang larawan ni Elena, ang isa na nakabitin sa itaas ng aming fireplace sa loob ng 40 taon bago ko ibinigay kay Migs matapos ang kamatayan niya, ay nakaharap pababa sa isang side table. Galit na galit si Clarissa sa asawa ko, na hindi niya kayang makita ang mukha niya na nagbabantay sa pamilya na tinulungan niyang likhain, lolo. Ang iyak ay nagmula sa loob ng bahay, at biglang si Isay ay nagtutulak sa mga binti ng kanyang ina, tumatakbo patungo sa akin nang nakalahad ang mga braso. Lumuhod ako para saluhin siya, binalot siya sa isang yakap na nais kong tumagal magpakailanman. Siya ay 10 taong gulang, maliit para sa kanyang edad, na may madilim na mga mata ng kanyang lola at magiliw na ngiti ng kanyang ama. Nakuha ko ang mensahe mo. Bulong ko sa buhok niya. Mahal din kita. Sweetheart. Mahal na mahal kita. Sumara ang kamay ni Clarissa sa braso ni Isay, na parang isang bise. Hinila niya ang bata pabalik ng may sapat na lakas para matumba siya, pagkatapos ay itinulak siya patungo sa loob ng bahay. Pumunta ka sa kwarto mo, Isay, ngayon. Tumingin pabalik sa akin si Isay nang may luhang dumadaloy sa mukha niya habang nawawala siya sa pasilyo. Bumalik sa akin si Clarissa, ang ekspresyon niya ay venomous. Umalis ka ngayon o ipapahuli kita para sa trespassing. Tumayo ako sa kinatatayuan ko sa loob ng isa pang sandali. Tumingin ako sa likod ni Clarissa kung saan nakatayo pa rin si Migs sa mga anino, walang galaw, pinapanood ang tagpong ito na nagaganap ng walang salita ng protesta o suporta. Naglock ako ng mga mata sa anak ko at nagsalita ng direkta sa kanya, binabaliwala si Clarissa ng lubusan. Migs, kung naaalala mo pa kung sino ka, tingnan mo ng maigi ang taong kasama mo. Tingnan mo ang ginagawa niya sa pamilya na ito. Tingnan mo ang ginagawa niya sa iyo, may kumislap sa walang laman na mga mata ni Migs, isang flinch. Isang panginginig. Ang pinakamaliit na crack sa pader, na binuo ni Clarissa sa paligid niya. Sa isang iglap lang, nakita ko ang anak ko roon, nakabaon, ngunit hindi nawawala, lumalaban upang lumabas sa anumang hamog na binalot niya sa paligid ng kanyang isip. Pagkatapos ay isinara ni Clarissa ang pinto sa mukha ko. Nagmaneho ako pauwi ng tahimik, ang mga kamay ko ay humahawak sa manibela, ang isip ko ay nagre-replay ng bawat detalye ng paghaharap na iyon. Ang walang laman na tingin ni Migs, ang singsing ni Elena sa daliri ni Clarissa, ang larawan na nakaharap pababa, ang desperadong yakap ni Isay, at ang mga luha sa kanyang pisngi. Nagbuzz ang telepono ko sa bulsa ko. Huminto ako upang suriin ito, umaasa sa isa pang nagbabantang mensahe mula kay Clarissa. Sa halip, nakita ko ang isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Ang area code ay lokal, tumutugma sa telepono ni Migs. Ang mensahe ay naglalaman lang ng 5 salita. Dad, huwag kang susuko. M. Tinitigan ko ang screen habang lumalabo ang paningin ko sa luha. Ang anak ko ay nandoon pa rin, sa isang lugar sa ilalim ng mga sedatives, at ang manipulation, at ang mga taon ng psychological control. Buhay pa rin si Migs, at sinusubukan niyang mag-signal para sa tulong. Ang mensahe ni Migs ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang linggo, pag-asa. Lumalaban ang anak ko laban sa anumang ginawa ni Clarissa sa kanya, nagsisikap na maabot sa pamamagitan ng hamog na nakapalibot sa kanyang isip. Kung kaya niyang ipadala ang mensaheng iyon, marahil ay makakahanap siya ng lakas upang gumawa pa. Marahil may pagkakataon pa rin upang iligtas siya. 2 araw ang nakalipas, tumawag si attorney. Carding na may balita na magpapabago ng lahat ng akala ko ay naiintindihan ko tungkol sa aking kaaway. Nakita ko ang kapatid na babae ni Victor Cortez, sabi niya. Ang pangalan niya ay Linda Cortez. Siya ay 65 taong gulang, nakatira sa Phoenix, at naghihintay siya ng 5 taon para sa isang taong maniwala sa kanya tungkol kay Clarissa. Pumayag siyang makipag-usap sa iyo ng direkta. Sa tingin ko, kailangan mong marinig ito mula sa kanya, nag-ayos si attorney. Carding ng isang conference call, ng hapon na iyon. Nang dumating ang boses ni Linda Cortez sa linya, nanginginig ito sa isang halo ng lumang kalungkutan at sariwang galit, na nagsabi sa akin na dinala niya ang pasaning ito ng mag-isa sa loob ng masyadong matagal. Salamat sa pakikipag-usap sa akin, sabi ko. Alam ko na dapat mahirap ito. Hindi sapat ang mahirap para ilarawan ito. Sagot ni Linda.
Ngunit kung mayroong anumang pagkakataon na ang sinasabi ko sa iyo ay maaaring pigilan ang babaeng iyon mula sa pagsira ng isa pang pamilya, pagkatapos ay makikipag-usap ako hanggat kailangan mo. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang kapatid na si Victor. Siya ay 58 nang makilala niya si Clarissa sa isang punt investment seminar. Kamakailan lang hiwalay pagkatapos ng 30 taon ng kasal. Nag-iisa, vulnerable, desperadong naghahanap ng kasama na nawala sa kanya. Si Clarissa ay 35, maganda, mapagbigay pansin, puno ng paghanga para sa kanyang tagumpay sa pharmaceutical sales. Pinagawa niya itong pakiramdam na bata muli, pinahahalagahan muli, buhay muli. Sa loob ng 2 taon, kasal sila. Nagpatuloy si Linda, pumunta ako sa kasal. Gusto kong maging masaya para sa kanya, ngunit may isang bagay sa kanya ang naramdaman na mali. Masyado siyang perpekto, masyadong pinakintab, masyadong nakatuon sa mga pinansyal ni Victor. Nang sinubukan kong makipag-usap sa kanya tungkol dito, sinabi niya na nagselos ako at sobrang protektibo. Ang mga pagkakatulad sa sarili kong pamilya ay nakakawasak. Nakita ni Elena ang parehong mga bagay kay Clarissa na nakita ni Linda, at tulad ni Linda, binaliwala siya bilang overprotective. Sa loob ng 5 taon, patay na siya, sabi ni Linda, ang boses niya ay nanginginig. Umuuwi siya mula sa isang golf trip, sa mga bundok sa labas ng Baguio. Nag-failed ang preno niya sa isang matarik na kurbada. Pumunta siya sa ibabaw ng guardrail at bumaba sa isang 300 ft cliff. Sinabi ng pulisya na aksidente ito. Brake lines ay maaaring masira. Ang mga kalsada sa bundok ay mapanganib. Huminto siya upang kolektahin ang sarili bago magpatuloy. 6 na linggo bago siya namatay, binago ni Victor ang kanyang habilin. Inalis niya ako at ang anak ko bilang mga benepisyaryo at ginawa si Clarissa na nag-iisang tagapagmana ng lahat. Ang kanyang bahay, ang kanyang mga retirement accounts, ang kanyang life insurance. Higit sa 22 milyon. Kinolekta niya ang lahat at nawala sa loob ng ilang buwan. Sa oras na sinubukan kong mag-file ng isang civil suit, lumipat siya at binago ang kanyang pangalan pabalik sa kanyang maiden name. Sinuri ng pulisya ang kaso sa aking kahilingan, ngunit sinabi na walang sapat na ebidensya upang muling buksan ang investigasyon. Umupo ako ng tahimik, sinisipsip ang buong horror, nang sinasabi ni Linda sa akin. Ginawa na ito ni Clarissa dati. Target niya ang isang nag-iisa na matandang lalaki, pinakasalan siya, inihiwalay siya mula sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay kumita mula sa kanyang kamatayan. Si Victor Cortez ay hindi isang hiwalay na trahedya. Siya ay bahagi ng isang pattern, at ang pattern na iyon ay biglang nagpaliwanag ng lahat. Hindi pinakasalan ni Clarissa si Migs dahil mahal niya ito. Pinakasalan niya ito dahil siya ang anak ng isang lalaki na may assets, isang lalaki na papalapit sa 70, isang lalaki na ang asawa ay namamatay sa cancer. Hindi kailanman naging target si Migs. Siya ang delivery mechanism, isang poi-willed intermediary na maaaring kontrolin at manipulate habang ipinoposisyon ni Clarissa ang sarili niya upang manahin ang lahat ng ginugol ko ang aking buhay sa pagtatayo. Sobrang paumanhin para sa nangyari sa kapatid mo, sabi ko kay Linda. At paumanhin na walang naniwala sa iyo. Naniniwala ka sa akin ngayon, sagot niya. Iyan ang mahalaga. Ikaw ang huling pagkakataon namin para sa hustisya, Ginoong Malvar. Nararapat ang kapayapaan sa kapatid ko, at nararapat sa anak mo na malaman kung anong uri ng monster ang pinakasalan niya. Anuman ang kailangan mo mula sa akin, testimony, documents, anuman, ibibigay ko ito. Manggako ka lang sa akin na pipigilan mo siya bago niya gawin sa pamilya mo ang ginawa niya sa akin, nangako ako. Pagkatapos matapos ang tawag, umupo ako ng mag-isa sa study ko. Ang isip ko ay nagpapaikot-ikot sa mga implikasyon ng lahat ng natutunan ko. Ang mga salita ni Elena ay umalingaw sa alaala ko kung saan dati nagpapahinga ang puso ko. Nag-iwan siya sa akin ng mga clue, breadcrumbs, na humahantong sa isang bagay na higit pa sa legacy fund. Binanggit niya ang katotohanan. Sinabi niya na kailangan ko ito kung saan dati nagpapahinga ang puso ko. Naalala ko ang kwarto namin, ang cabin namin, ang mga lugar kung saan kami pinakamasaya ng magkasama. Pagkatapos, naalala ko ang nag-iisang bagay na iningatan ni Elena nang mas malapit kaysa sa ano paman. Ang antigong jewelry box na may mother of pearl inlay na pag-aari ng kanyang lola. Inilagay niya ito sa kanyang nightstand sa loob ng maaabot ng kamay ng kanyang unan. Bawat gabi sa loob ng 45 taon, hahawakan ng kanyang kamay ang ibabaw nito bago siya matulog. Iyon ang kung saan dati nagpapahinga ang puso ko. Nagpunta ako sa kwarto at kinuha ang kahon mula sa lugar nito sa nightstand ni Elena. Tiningnan ko ito matapos ang kanyang kamatayan, nakikita ang mga alahas na inaasahan ko, ang mga piraso na ibinigay ko sa kanya sa paglipas ng mga dekada, ngunit hindi ko sinuri ang kahon mismo. Ngayon, ginawa ko. Pinatakbo ko ang mga daliri ko sa velvet lining, pinipindot ng marahan, naghahanap ng anumang hindi karaniwan.
Malapit sa likod na sulok, may naramdaman ako na lumabas. Isang nakatagong latch na hindi nakikita maliban kung hinahanap mo ito. Mas mahirap akong nagpilit at isang bus secret compartment ang bumukas sa ilalim ng velvet. Sa loob ay isang USB drive at isang nakatiklop na liham sa sulat kamay ni Elena. Ang asawa ko ay nag-iwan ng higit pa sa pera. Nag-iwan siya ng ebidensya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang liham ni Elena. Ang papel ay ang parehong cream-colored stationery na ginamit niya para sa unang liham, ang isa na kasama ang legacy card. Ngunit ang liham na ito ay mas mahaba, at ang sulat kamay ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod, na para bang sinulat niya ito sa isa sa kanyang mas mahihinang araw malapit sa katapusan. Aking pinakamamahal na Arturo, nagsimula ito. Kung pinapanood mo ito, nangyari na ang pinakamasama. Inasahan ko na hindi mo na kailangang basahin ang mga salitang ito. Ipinagdasal ko na mali ang mga hinala ko, na si Clarissa ay isang mahirap lang na manugang kaysa sa isang bagay na mas madilim. Ngunit naghanda ako para sa pinakamasama, dahil iyan ang ginagawa ng pagmamahal. Nagpoprotekta ito kahit na tila hindi na kailangan ng proteksyon. Kinailangan kong huminto at punasan ang aking mga mata, bago ako makapagpatuloy sa pagbasa. Nag-iimbestiga ako kay Clarissa sa loob ng 3 taon, mula nang napansin ko ang dahan-dahan niyang paghihiwalay sa iyo mula sa aming pamilya, ang mga missed calls na hindi kailanman ibinalik. Ang mga pagbisita na laging hindi maginhawa, ang paraan kung paano naging mas tahimik at mas malayo si Migs sa tuwing nakikita namin siya. Nakilala ko ang pattern dahil ginugol ko ang aking karera sa panonood ng mga bata at pamilya. Alam ko kung ano ang hitsura ng manipulation. Alam ko kung paano gumagana ang mga predators. 3 taon. Nag-iimbestiga si Elena kay Clarissa sa loob ng 3 taon kahit kumakalat ang cancer sa katawan niya. Kahit naghahanda siyang magpaalam sa buhay na binuo namin ng magkasama, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang protektahan ako. Ang lahat ng natuklasan ko ay nasa USB drive sa compartment na ito, hindi ito kumpleto. Naubusan ako ng oras bago ko matapos, ngunit dapat itong sapat upang matulungan kang intindihin kung ano ang kinakaharap mo at kung sino talaga si Clarissa. Paumanhin na hindi ko sinabi sa iyo habang ako ay buhay. Ayaw kong sirain ang puso mo sa mga hinala na maaaring mali. Ayaw kong ang aming huling mga buwan ng magkasama ay ubusin ng salungatan at akusasyon. Ngunit kung binabasa mo ito ngayon, kailangan mo ang katotohanan nang higit pa sa kailangan mo ang aking proteksyon. Lumaban, mahal ko. Lumaban para sa sarili mo at para kay Migs. Kasama mo ako lagi, Elena. Hinawakan ko ang liham sa dibdib ko at umiyak. Ginugol ng asawa ko ang kanyang mga huling araw sa pagtatayo ng isang kalasag sa paligid ko, nagtitipon ng ebidensya laban sa isang babae na kinikilala niya na mapanganib. Naghahanda para sa isang labanan na alam niyang hindi siya mabubuhay upang labanan. Kahit sa kamatayan, pinoprotektahan pa rin niya ako. Kahit mula sa libingan, siya pa rin ang aking kasosyo. Nang makahinga ako muli, ipinasok ko ang USB drive sa laptop ko. Ang mga nilalaman ay lumabas sa screen, inayos sa mga precision, na may katangi-tanging precision, ni Elena. Ang unang folder ay naglalaman ng marriage certificate ni Clarissa kay Victor Cortez na may petsang 8 taon na ang nakalipas. Ang pangalawang folder ay may mga news articles tungkol sa kamatayan ni Victor. Bawat isa ay naglalarawan ng trahedyang aksidente sa kalsada sa bundok, ang brake failure, ang trehonral FT trop. Ang pangatlong folder ay naglalaman ng mga email exchanges sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya Cortez na nag-uusap tungkol sa kanilang mga hinala kay Clarissa, ang kanilang polong-polong frustration sa investigasyon ng pulisya, ang kanilang huling pagbibitiw sa katotohanan na hindi nila mapapatunayan ang pinaniniwalaan nila. Ang pang-apat na folder ay may mga financial records, bank statements, na nagpapakita ng mga account ni Clarissa bago at pagkatapos ng kamatayan ni Victor. Ang mana ay dumadaloy. Ang paggastos ay dumadaloy. At pagkatapos 6 na buwan pagkatapos ng kamatayan ni Victor, isang pagbabago ng address. Na-cash in niya ang kanyang mga gains at lumipat upang hanapin ang kanyang susunod na biktima, ang anak ko. Ang panlimang folder ay naglalaman lang ng isang lapan file, isang lapan video file, na may padlock icon, na nagpapahiwatig ng password protection. Sinubukan kong buksan ito, nagpasok ng bawat kombinasyon na naisip ko. Ang anibersaryo ng kasal namin, ang kaarawan ni Elena, ang kaarawan ni Migs, ang kaarawan ni Isay, ang petsa na binili namin ang bahay namin, ang petsa na na-diagnose, si Elena. Walang gumana. Ang video ay nanatiling punlocked. Ang mga nilalaman nito ay nakatago sa likod ng isang password na hindi ko mahulaan. Pinrotektahan ni Elena ang file na ito nang mas maingat kaysa sa ano paman. Ano man ang nilalaman nito, gusto niyang makita ko ito sa tamang oras kapag handa na ako, kapag kailangan ko ito ng pinakamahusay. Sa ngayon, mananatili itong isang misteryo at isa pang breadcrumb sa daanan na iniwan niya para sa akin. Tinipon ko ang lahat, ang mga liham, ang USB drive,
ang jewelry box, at nagmaneho patungo sa opisina ni Attorney Carding. Ginugol niya ang 2 oras sa pagsusuri ng mga materyales. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas seryoso sa bawat file na binuksan niya. Nang sa wakas ay tumingin siya, ang kanyang mga mata ay nakatagpo ang sa akin, nang may bigat na nagsabi sa akin na nakarating na kami sa isang turning point. Arturo, ito ay isang kumpletong kaso, sabi niya. Pagpeke, elder financial abuse. Mapanlinlang na pagtatangka ng guardianship. At ngayon, ebidensya ng isang pattern na nagtatarget ng mga matatandang lalaki. Masusing gumawa ang asawa mo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin para sirain si Clarissa. Legally speaking, sumandal siya pasulong. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa desk. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan kong malaman kung ano ang gusto mo. Hindi lang ito tungkol sa panalo ng kaso sa korte. Ito ay tungkol sa pamilya mo, ang anak mo, ang apo mo. Kung magpapatuloy tayo sa criminal charges, lalaban si Clarissa, susubukan niyang ipatalikod si Migs laban sa iyo. Gagamitin niya si Isay bilang leverage. Ito ay magiging pangit at masakit at publiko. Huminto siya, hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na manatili. Kaya, kailangan mong sabihin sa akin, Arturo, ano ang gusto mo mula rito? Gusto mo ba ng revenge, ang kasiyahan ng makita siyang magdusa para sa ginawa niya? O gusto mo ng hustisya, ang mas mahirap na landas na nakatuon sa pagpigil sa kanya at pagprotekta sa mga taong mahal mo? Hindi ako nag-alinlangan. Ang sagot ay nabubuo sa loob ko mula nang sandaling binasa ko ang liham ni Elena. Mula nang sandaling naintindihan ko ang lalim ng kanyang sakripisyo at ang lawak ng kanyang pagmamahal. Hustisya, sabi ko, at ang anak ko pabalik. Iyan ang gusto ko. Ano man ang kailangan. Ang mga linggo na sumunod ay isang masterclass sa methodical execution. Nagtrabaho kami ni Attorney Carding nang magkasama tulad ng mga punt engineer, binabaklas ang isang may depekto na estruktura, inaalis ang isang support beam, sa isang pagkakataon hanggang sa ang buong gusali ay naging unstable. Bawat aksyon ay kinakalkula, bawat galaw ay dinisenyo, upang putulin ang isa pang daanan ng pagtakas, habang nagtatayo ng aming kaso ng mas malakas. Ang Living Trust, ang unang itinatag. Nagdraft si Attorney Carding ng mga dokumento na naglipat ng lahat ng aking point assets sa isang protective structure na hindi mahahawakan ni Clarissa anuman ang anumang guardianship proceeding. Ang bahay ko, ang ipon ko, ang legacy fund ni Elena. Ang lahat ng binuo ko sa loob ng 72 taon ay shielded na ngayon sa likod ng mga legal walls na aabutin ng mga taon upang masira, kahit papaano ay kumbinsihin niya ang isang korte na bigyan siya ng kontrol sa aking tao. Kasunod ay ang formal na reklamo sa Elder Abuse Unit ng Attorney General. Naghanda si Attorney Carding ng isang comprehensive package na nagdodokumento ng mga peke na loan documents. Ang unauthorized transactions, ang mga bayarin sa Casa de Paz, at ang mapanlinlang na medical assessment na isinumite ni Clarissa sa nursing home. Ang reklamo ay masusi, propesyonal, at nakakawasak. Isang investigador ang tumawag sa loob ng 3 araw upang mag-schedule ng isang interview. Sa wakas, nagpadala kami ng isang anonymous tip sa employer ni Clarissa, isang regional marketing firm, kung saan may hawak siyang mid-level management position. Ang tip ay nagmungkahi na ang mga company resources, email accounts, work hours, at .office equipment ay ginamit upang magsagawa ng mga personal na financial schemes na walang kaugnayan sa negosyo ng kumpanya. Ito ay sapat upang mag-trigger ng isang internal investigation. Ang mga epekto ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng 2 linggo, ang maingat na itinayo na mundo ni Clarissa ay nagsimulang gumuho. Nalaman ko ang tungkol sa kanyang pagkasira sa pamamagitan ng mga kontak ni Attorney Carding at sa pamamagitan ni Aling Maring, na pinanatili ang kanyang tainga sa Pant Neighborhood Gossip, na may dedikasyon ng isang retiradong nurse, na ginugol ang mga dekada sa pagbabasa ng mga tao. Ang joint account na isinara ko ay tila ang pundasyon ng Financial House of Cards ni Clarissa. Kung wala ang access dito, hindi niya magagawa ang mga bayarin na committed niya. Tinanggihan ng mortgage company ang kanyang refinancing application dahil formal kong binawi ang aking pahintulot bilang co-owner ng ari-arian. Sinuspinde siya ng kanyang employer habang nakabinbin ang mga resulta ng kanilang internal investigation. Ang mga credit card companies ay nagsimulang tumawag sa bahay sa lahat ng oras, humihingi ng mga bayarin sa mga accounts na biglang catastrophically overdue. Habang pinapanood ko ang kanyang empire na gumuho, nagsimula akong intindihin ang buong lalim ng ginawa ni Elena para sa akin. Hindi lang ako iniwan ng asawa ko ng pera at ebidensya. Lumikha siya ng isang kumpletong defense system, isang fortress, na dinisenyo upang protektahan ako mula sa eksaktong ganitong uri ng pag-atake. Ang Kong Legacy Fund ay nagbigay sa akin ng mga resources para lumaban. Ang nakatagong ebidensya ay nagbigay sa akin ng mga sandata na gagamitin. Ang Kong Trust Structure na binuo ni Attorney
Carding ay sumunod sa mga guidelines na sinuri at bookmarked ni Elena sa kanyang computer files na nakita ko nang sa wakas ay naisip kong hanapin ang kanyang lumang laptop. Ginugol niya ang kanyang mga huling taon sa paghahanda para sa isang giyera na alam niyang darating, nagtatayo ng mga pader sa paligid ko kahit na ang sarili niyang katawan ay nabibigo. Alam ni Elena na namamatay siya. Alam niya na hindi siya nandoon para protektahan ako mismo. Kaya, ginawa niya ang susunod na pinakamahusay na bagay. Ibinigay niya sa akin ang mga tools upang protektahan ang sarili ko at nagtiwala sa akin na makita sila kapag kailangan ko sila ng pinakamahusay. Ang pag-realize ay nagdala ng sariwang luha sa aking mga mata sa tuwing naaalala ko ito. Kahit sa kamatayan, lumalaban pa rin ang asawa ko para sa akin. Tumunog ang telepono ko noong Huwebes ng gabi. Lumabas ang pangalan ni Clarissa sa screen. Inisip kong baliwalain ito, ngunit may isang bagay ang nagpabigay sa akin na sagutin. Gusto kong marinig ang boses niya. Gusto kong malaman kung ano ang tunog ng desperasyon. Ano ang ginagawa mo? Hiningi niya, ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Sinisira mo ang lahat. Ito ang pamilya namin, ang pamilya ni Migs, ang kinabukasan ni Isay. Paano ka nagiging sobrang malupit? Hinayaan ko ang mga salita niya na dumaan sa akin ng walang epekto. Nagkaroon ng panahon na ang ganoong apela ay maaaring gumalaw sa akin, maaaring magparamdam sa akin, na mag-alinlangan sa sarili ko, maaaring kumbinsihin ako na umatras para sa kapakanan ng kapayapaan ng pamilya. Lumipas na ang panahong iyon. Sinira mo ang pamilya na ito nang simulan mo ang pagpaplano, sagot ko, ang boses ko ay malamig at matatag. Ang mga pagpeke, ang nursing home, ang balak na ipadeklara akong incompetent. Inilagay mo ang lahat ng ito sa paggalaw mga taon na ang nakalipas. Tinatapos ko lang ang inihanda ng asawa ko, binaba ko ang telepono bago siya makasagot. Nang gabing iyon, may nangyari sa bahay ni Migs, na hindi ko malalaman hanggang sa huli. Ngunit nang malaman ko ito, naintindihan ko na ang tide, ay sa wakas, ay nagsimulang bumaling. Umuwi si Migs nang huli mula sa kung saan man siya gumugugol ng kanyang mga araw, mula nang sinuspinde si Clarissa. Tumakbo si Isay upang salubungin siya sa pinto, niyakap siya sa baywang ng may unconditional love, na tanging isang bata lang ang makakapag-alok. At pagkatapos ay tinanong niya siya ng isang tanong, na nagbasag ng anumang mga pader, na binuo ni Clarissa sa paligid ng kanyang konsensya. Daddy, bakit sinasabi ni Mommy na may sakit si Lolo? Wala siyang sakit. Tinulungan niya ako sa homework ko sa telepono, noong nakaraang linggo. Nag-usap kami tungkol sa mga fractions. Ipinaliwanag niya ito ng mas mahusay kaysa sa guro ko. Tumingin siya sa kanyang ama, nang may inosenteng mga mata, na humingi ng katotohanan. Nagliling ba si Mommy? Tumingin pababa si Mig sa mukha ng kanyang anak sa pagkalito at tiwala na nag-aaway sa kanyang ekspresyon, at may isang bagay sa loob niya ang sa wakas ay nabasag. Ang mga times sedatives asterisk, ang times manipulation asterisk, ang mga taon ng times psychological control asterisk, wala sa mga ito ang makatiis sa simpleng katapatan ng isang bata na nagtatanong kung bakit hindi masabi ng mga matatanda sa kanyang buhay ang katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, nagsimulang umiyak ang anak ko. 3 araw pagkatapos na bumutas ang tanong ni Isay sa mga pader ni Migs, tumunog ang doorbell ko ng 7 ng umaga. Gising na ako, nakaupo sa kusina na may kape at litrato ni Elena, tulad ng naging ugali ko sa loob ng mga linggo ng paghihintay at pagpaplano. Tumayo ako at naglakad patungo sa harap na pinto ng walang pagmamadali, umaasa marahil kay Aling Maring na may isa pang kaldero ng sopas, o kay Attorney Carding na may isa pang tumpok ng mga dokumento. Ang nakita ko sa aking doorstep ay nagpawalang bisa sa akin kung paano huminga. Nakatayo si Migs doon, mas payat kaysa sa nakita ko sa kanya. Ang mga damit niya ay may kulubot na parabang natulog siya sa kanila, madilim na mga bilog na inukit sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga mata mismo ay iba. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, mayroon silang kalinawan. Nawala ang walang laman na tingin, pinalitan ng isang bagay na mas matalas, mas naroroon, mas tulad ng anak na naaalala ko bago pumasok si Clarissa sa buhay namin. Dad, sabi niya, ang boses niya ay magaspang sa pagkapagod at emosyon. Maaari ba akong pumasok? Lumayo ako ng walang salita at hinayaan siyang pumasok. Naglakad siya patungo sa kusina at huminto nang makita niya ang litrato ni Elena sa mesa. Ang mukha ng kanyang ina na nagbabantay sa silid kung saan kami nagbahagi ng napakaraming pagkain bilang isang pamilya. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at naisip ko na baka bumagsak siya mismo sa sahig ng kusina. Ginabayan ko siya sa isang upuan at umupo sa tapat niya, naghihintay na makita niya ang mga salita na pinuntahan niya upang sabihin. Inabot ito ng ilang minuto. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang boses niya ay nanginginig sa bawat pangungusap. Alam ko na may mali sa loob ng mahabang panahon, nagsimula siya. Ngunit natatakot ako. Takot na mawala si Isay, mawala ang bahay, mawala ang lahat ng akala ko ay binuo ko.
Kinontrol ako ni Clarissa sa takot. At hinayaan ko siya dahil hindi ko alam kung paano lumaban. At pagkatapos ay mayroong mga bitamina. Tumawa siya ng mapait sa salita. Sinabi niya sa akin na mga supplements, ang mga ito para sa stress, mga natural remedies, upang tulungan akong matulog at manatiling kalmado. Nagtiwala ako sa kanya. Kinuha ko sila araw-araw sa loob ng 2 taon. Dad, 10 taon ng paglalakad sa hamog, hindi makapag-isip ng malinaw, hindi makaramdam ng anumang bagay na sapat na malakas upang kumilos dito. Ako ay isang zombie sa sarili kong buhay. Ang obserbasyon ni Aling Maring ay umalingaw-ngaw sa alaala ko. High-dose sedatives. Dinodroga ni Clarissa ang sarili niyang asawa upang panatilihin siyang compliant, upang matiyak na hindi siya makikialam sa kanyang mga plano. Ngunit nang tanungin ako ni Isay kung nagliling ang kanyang ina, nagpatuloy si Migs, may isang bagay ang nabasag sa loob ko. Hindi ako makapaglil sa anak ko. Hindi ko siya kayang tingnan sa mga mata at sabihin sa kanya na ayos lang ang lahat ng alam ko na hindi. Kaya, tumigil ako sa pagkuha ng mga pildoras. Ang withdrawal ay brutal, ngunit pagkatapos ng 3 araw. Nagsimulang mag-angat ang hamog at nagsimula akong maalala kung sino ako. Inabot niya ang bulsa niya at kinuha ang isang telepono, isang mas lumang modelo na hindi ko nakilala. Nirecord ko ito noong nakaraang linggo, sabi niya, ang kanyang kamay ay nanginginig habang iniaabot ito sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan para sa sarili ko. Kailangan kong marinig siyang sabihin ito. Kinuha ko ang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Clarissa ay pumuno sa kusina, malamig at calculating, sa bawat salita ng pag-amin. Migs, makinig ka sa akin. Kapag nasa punt facility na ang tatay mo, kinokontrol natin ang lahat. Ang bahay, ang ipon niya, lahat ng ito. Sa wakas, magkakaroon tayo ng seguridad na nararapat sa atin. At kung hindi ka magko-cooperate, kung susubukan mo siyang babalaan o makialam, gagawin ko rin ang parehong bagay sa iyo. Huwag mong isipin na hindi ko gagawin. Akala ni Victor, kaya niya rin akong labanan. Tingnan mo kung paano natapos iyon. Tumigil ang recording. Katahimikan ang pumuno sa silid. Tinitigan ni Migs ang mesa, hindi kayang salubungin ang aking mga mata. Pinatay niya si Victor Cortez. Halos inamin niya, at ginawa rin niya sana sa iyo. Siguro sa akin din, sa huli, inilapag ko ang telepono at lumipat sa paligid ng mesa kung saan nakaupo ang anak ko, sirang-sira at nahihiya. Hinila ko siya patayo at niyakap siya, ang unang totoong yakap na ibinahagi namin sa loob ng ilang taon. Bumagsak siya sa akin, humihikbi tulad ng maliit na batang dati siya nang kinayod niya ang kanyang tuhod o nawala ang isang laro ng baseball. Hindi ka masamang tao, Migs, sabi ko sa buhok niya. Nawala ka. Tiniyak niya na nawala ka, ngunit nakita mo ang daan pa uwi. Iyan ang mahalaga ngayon, tumayo kami roon ng matagal. Ama at anak na muling konektado, pagkatapos ng mga taon ng ginawang distansya. Nang sa wakas ay humila pabalik si Migs, ang kanyang mga mata ay pula, ngunit malinaw. May iba pa, sabi niya. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang singsing ni Mama. Ang isinusuot ni Clarissa. Kinuha niya ito mula sa jewelry box, sa araw pagkatapos ng libing. Nakita ko siyang gawin ito. Nakatayo ako sa doorway, at pinanood ko siyang buksan ang kahon, at ipasok ito sa daliri niya. Ngunit masyado na akong malalim sa ilalim ng kanyang kontrol, na hindi ko makita ang lakas upang pigilan siya. Sobrang paumanhin, Dad. Sobrang paumanhin na hinayaan ko siyang kunin ito. Ang kumpirmasyon ng hinala ko ay nagpadala ng sariwang alon ng kalungkutan sa akin, ngunit hindi ko ito hinayaang ipakita. Kailangan ni Migs ng lakas mula sa akin ngayon, hindi kalungkutan. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong niya, ang boses niya ay maliit at nawawala. Paano ko aayusin ito? Inilagay ko ang aking mga kamay sa kanyang mga balikat at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Ang mga mata na sa wakas ay tumingin pabalik sa akin ng may pagkilala at pagmamahal. Magpapatotoo ka, sabi ko ng matatag. Sa korte, sa ilalim ng sumpa, sasabihin mo sa kanila ang lahat, ang mga droga, ang mga banta, ang recording. Dadalhin mo si Isay sa isang ligtas na lugar, malayo kay Clarissa, kung saan hindi niya magagamit ang anak mo bilang leverage, at tulungan mo akong tapusin ito. Magkasama bilang ama at anak, tatapusin natin ang sinimulan ng nanay mo. Tumango si Migs, ang mga luha ay dumadaloy sa mukha niya. Gagawin ko, sabi niya. Nangangako ako. 2 buwan ang lumipas sa isang blur. Nang paghahanda, lumipat si Migs sa bahay ko kasama si Isay. Nag-file para sa legal separation mula kay Clarissa at nakakuha ng isang temporary custody order na nagpapanatili sa apo namin na ligtas habang gumagalaw ang legal machinery. Inipon ni Attorney Carding ang aming kaso ng may precision ng isang surgeon na naghahanda para sa isang komplikadong operasyon. Bawat piraso ng ebidensya ay kinatalogo at inayos, bawat saksi ay inihanda at sinanay. Nagbukas ang opisina ng Formala, Attorney General, ng isang formal na investigasyon batay sa aming reklamo.
At sa wakas, dumating ang petsa para sa guardianship hearing, na sinimulan ni Clarissa mga buwan na ang nakalipas, pabalik noong naniniwala siya na ang kanyang plano ay nagpapatuloy ng walang kamali-mali. Ang Jefferson County Courthouse ay nakatayo ng matatag at kahanga-hanga sa ilalim ng isang kulay-abong kalangitan ng Nobyembre. Naglakad ako sa mga pinto nito na may migs sa isang gilid at attorney carding sa kabilang banda, naramdaman na mas malakas kaysa sa loob ng ilang taon. Ang litrato ni Elena ay nasa bulsa ng dibdib ko malapit sa puso ko. Gusto ko siyang kasama para sa sandaling ito. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. May wood-paneled at formal na may judge's bench na nakataas sa itaas ng natitirang bahagi ng silid. Umupo ako sa respondent's table at pinanood habang pumasok si Clarissa sa isang side door. Nagbihis siya ng maingat para sa okasyon. Isang malambot na asul na damit na nagparamdam sa kanya na magiliw at maternal, minimal na makeup na nagbigay diin sa mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang tissue na hawak sa kanyang kamay. Handa na, Dab, sa mga luha na darating sa queue. Naglaro siya ng isang papel, ang nag-aalala na manugang na napilitan sa isang imposibleng sitwasyon, at nilalaro niya ito ng maganda. Ang kanyang opening statement ay puno ng sinanay na emosyon. Gusto ko lang protektahan ang aking biyenan, sinabi niya sa hukom, ang boses niya ay nanginginig. Si Arturo ay naging nalilito at vulnerable, mula nang pumanaw ang aking biyenang babae. Gumagawa siya ng mga irrational financial decisions. Tumalikod siya sa sarili niyang pamilya. May ilang tao ang nagmamanipulate sa kanya, sinasamantala ang kanyang kalungkutan at ang kanyang edad. Nag-file ako ng petition na ito dahil mahal ko siya at natatakot ako sa maaaring mangyari kung magpapatuloy siya sa landas na ito. Pinanood ko ang mukha ng hukom para sa anumang tanda ng simpatsya. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling neutral, profesional na impassive. Nakita niya ang mga performances, na tulad nito dati. Pagkatapos, turno namin. Ipinakita ni attorney. Carding ang aming ebidensya ng, systematically, nagtatayo ng isang pader ng mga katotohanan na hindi kayang tumagos ng mga luha ni Clarissa. Una ay ang independenteng psychiatric evaluation, na isinagawa ng isang court-approved physician, na walang koneksyon sa alinmang partido. Ang mga resulta ay times unambiguous asterisk. Ang aking times cognitive function times ay times tested above average times para sa aking times age group asterisk. Ang memorya ko ay matalim. Ang aking bolong decision-making capacity ay ganap na buo. Walang medical basis, anuman para sa isang beyond finding, ng incompetence. Kasunod ay ang pot forgery expert, isang retiradong FBI document analyst, na sumuri sa mga loan papers, na may dala ng aking di umano'y pirma. Ang kanyang testimony ay nakakawasak. Ang mga pirma ay tiyak na hindi sa akin. Nagpakita sila ng mga marka ng pag-aalinlangan at pressure inconsistencies, na katangian ng isang taong nagsisikap kopyahin ang sulat kamay ng ibang tao. Kung sino man ang pumirma sa mga dokumentong iyon ay nagkasala ng textbook forgery. Pagkatapos ay ipinakita ni attorney. Carding ang Times Financial Crime Documentation asterisk, ang Times Pattern Times ng Times Unauthorized Transactions asterisk, ang mga bayarin sa Casa de Paz Senior Home, ang mapanlinlang na medical assessment na isinumite upang magpareserba ng silid sa pangalan ko, ang nabigong investments sa kumpanya ni Clarissa na pinondohan ng mga pautang na hindi ko authorized. Bawat piraso ng ebidensya ay nagdagdag ng isa pang ladrilyo sa pader. Sa wakas, tumayo si Linda Cortez sa stand. Lumipad siya mula sa Phoenix sa sarili niyang gastos, determinado na sabihin ang kanyang kwento sa sinumang makikinig. Ang kanyang testimony ay nagtatag ng pattern na unang natuklasan ni Elena at kinumpirma ko. Ginawa na ito ni Clarissa dati. Target niya ang isang vulnerable na matandang lalaki, pinakasalan sa kanyang buhay, inihiwalay siya mula sa kanyang pamilya, at kumita mula sa kanyang kamatayan. Ang kapalaran ni Victor Cortez ay nakabitin sa courtroom na parang isang multo na humihingi ng hustisya. Ang abogado ni Clarissa ay paulit-ulit na nagprotesta, nagiging mas desperado sa bawat overruled motion. Ngunit ang huling dagok ay dumating nang tumayo si Migs sa stand. Ang maingat na itinayo na maskara ni Clarissa ay nabasag sa sandaling nakita niya ang kanyang asawa na tumayo at naglakad patungo sa two-witness box. Ang kanyang mukha ay contorted, sa galit, ang lahat ng pagkukunwari ng magiliw na pag-aalala ay inabandona. Migs, sigaw niya. Ano ang ginagawa mo? Pinagtataksilan mo ang sarili mong asawa. Tiningnan siya ni Migs ng matatag. Ang kanyang mga mata ay malinaw, ang kanyang boses ay kalmado. Pinoprotektahan ko ang aking ama, sabi niya. At ang anak ko mula sa iyo, pagkatapos ay nilalaro niya ang recording. Ang boses ni Clarissa ay pumuno sa courtroom, malamig at calculating. Nag-aamin sa kanyang mga plano para sa akin at nagre-refer sa kapalaran ni Victor Cortez nang may nakakakilabot na kaswal. Ang hukom ay nakinig ng walang ekspresyon. Ang mga daliri ng court reporter ay lumipad sa kanyang keyboard. Inilibing ng abogado ni Clarissa ang mukha niya sa kanyang mga kamay.
Nang matapos ang recording, katahimikan ang pumuno sa silid. Tumayo ang abogado ni Clarissa at humingi ng recess. Tinanggihan ito ng hukom sa isang salita. Pagkatapos ay inihatid niya ang kanyang ruling. Ang guardianship petition na ito ay tinanggihan. Ang ebidensya na ipinakita ay nagpapakita ng tiyak na ang respondent, Arturo Malvar, ay mentally competent at lubos na may kakayahang pamahalaan ang sarili niyang mga gawain. Bukod pa rito, ang ebidensya ay nagmumungkahi ng seryosong criminal conduct sa bahagi ng petitioner. Ipinapasa ko ang kaso na ito sa opisina ng District Attorney para sa investigasyon ng pagpeke, financial exploitation of an elderly person, at mga kaugnay na charges. Tiningnan niya si Clarissa ng matigas. G.N. Ning. Read, mariin kong pinapayuhan kayong kumuha ng Criminal Defense Counsel. Court is adjourned. Dalawang security officers ang lumapit kay Clarissa at sinamahan siya patungo sa isang side exit. Habang dumadaan siya sa mesa ko, yumuko siya malapit at sumitsit sa pagitan ng nakakuyom na mga ngipin. Hindi pa tapos ito. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Nang walang flinching. Nakita ko ang galit doon, ang matinding puot ng isang mino-predator, na ang bitag ay sumara sa sarili niya, ngunit wala akong naramdaman na takot, tanging ang tahimik na kasiyahan ng isang labanan na napanalunan. Oo, tapos na, sagot ko ng kalmado. Siya ay inalis. Inilagay ni Migs ang kanyang kamay sa balikat ko. Nagsimulang kolektahin ni attorney Carding ang kanyang mga papeles, at sa isang lugar alam ko na nakangiti si Elena. Ang mga gulong ng hustisya ay dahan-dahang umikot, ngunit umikot sila ng may hindi mapipigilang lakas. Through buwan pagkatapos ng guardianship hearing, tinapos ng opisina ng District Attorney ang investigasyon nito at inihayag ang formal na charges laban kay Clarissa Reed. Nalaman ko ang balita mula kay Attorney Carding na tumawag sa akin sa isang malamig na umaga ng Pebrero nang may kasiyahan ng isang general na nag-uulat ng isang mapagpasyang tagumpay. Ang mga charges ay comprehensive at nakakawasak. Forgery, isang felony para sa mga loan documents na may dala ng aking peking pirma, theft from an at-risk adult. Isang felony para sa unauthorized transactions at mapanlinlang na mga balak na nagtatarget ng isang matanda, criminal attempt to obtain unlawful guardianship. Isang times felony times para sa times fabricated medical assessments times at times nursing home arrangements asterisk. Magkasama, ang mga charges ay nagdala ng potensyal na sentensya ng 8 hanggang 12 taon sa state prison. Sumuko si Clarissa sa Jefferson County Jail noong Huwebes ng hapon. Pinili na sumuko sa sarili niya kaysa harapin ang kahihiyan ng isang pampublikong pag-aresto. Itinakda ng hukom ang bond sa 8 million approx. 150,000, isang halaga na tila 8 bilyon punto. Ang bawat asset na pag-aari ni Clarissa ay talan, frozen, habang nakabinbin ng investigasyon. Ang kanyang employer ay tinapos siya isang linggo pagkatapos ng hearing na nagbabanggit ng gross misconduct at misuse of company resources. Ang kanyang consulting business, ang Nabigong Binon Venture, na pinondohan ng mga pautang na kinuha sa pangalan ko, ay nasa ilalim na ngayon ng investigasyon ng ARS. Para sa tax irregularities, ang babae na nagbalak na kontrolin ang lahat ng pag-aari ko, ngayon ay walang pag-aari ang sarili niya. Nakaupo siya sa isang jail cell, naghihintay ng paglilitis dahil hindi siya makakalap ng kahit 10% ng kanyang bond. Wala akong naramdaman na kagalakan sa kanyang pagbagsak. Inasahan kong maramdaman ang triumph, marahil kahit vindication. Sa halip, naramdaman ko lang ang isang pagod na kaluwagan na ang labanan ay sa wakas ay nagtatapos. Ginugol ni Clarissa ang mga taon ng aking buhay sa kanyang mga machinations. Ninakaw niya ang singsing ng asawa ko, dinroga ang anak ko, inihiwalay ako mula sa aking apo, at sinubukang ikulong ako sa isang nursing home upang makuha niya ang aking Dan estate. Ngunit ang pagkamuhi sa kanya ay nangangailangan ng enerhiya na hindi ko na nais gastusin. Haharapin niya ang hustisya. Iyan ay sapat na. Nag-file si Migs para sa diborsyo sa parehong linggo na sumuko si Clarissa. Ang mga proceedings ay uncontested. Si Clarissa, na humaharap sa mga criminal charges at posibleng mga dekada sa bilangguan, ay walang leverage na natira upang labanan para sa custody o assets. Ibinigay ng korte kay Migs ang temporary full custody ni Isay na may mga probisyon para sa arrangement na maging permanente kapag natapos na ang diborsyo. Sa araw na dumating ang custody order, dinala ni Migs si Isay sa bahay ko. Sumabog siya sa harap ng pinto bago pa siya makapag-park ng kotse. Ang kanyang maliliit na binti ay nagdadala sa kanya sa buong living room, at sa aking mga bisig ng may lakas ng isang bata na naghihintay ng mga buwan para sa sandaling ito. Lolo, sigaw niya, niyakap ang aking leeg. Maaari ba akong tumira sa iyo, please? Sabi ni Daddy, maaari kaming manatili dito. Maaari ba kaming manatili magpakailanman? Tumingin ako sa ibabaw ng kanyang balikat kay Migs, na nakatayo sa doorway, na may luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Tumango siya, hindi makapagsalita.
Oo, sweetheart, sabi ko, hinahawakan siya ng mahigpit. Maaari kang manatili hanggat gusto mo. Ito ang bahay mo na rin ngayon. Nang gabing iyon, pagkatapos na makatulog si Isay sa guest room, na magiging kwarto niya, umupo kami ni Mig sa kusina kung saan napakarami ng kuwentong ito ang naganap. Ang litrato ni Elena ay nagbabantay sa amin mula sa mesa. Ang kanyang ngiti ay isang basbas sa reconciliation na nagaganap sa ilalim ng kanyang tingin. Tinitigan ni Migs ang kanyang mga kamay sa loob ng mahabang panahon bago siya nagsalita. Nang sa wakas ay dumating ang mga salita, dinala nila ang bigat ng mga taon ng pagkakasala at kahihiyan. Dad, hindi ko nararapat ang pagpapatawad mo. Hinayaan ko siyang kontrolin ako sa loob ng ilang taon. Pinanood ko siyang ihiwalay ka, manipulate ka, magbalak laban sa iyo, at wala akong ginawa. Iniwan kita ng kailangan mo ako, ng pinakamahusay. Nang namatay si Mama at nag-iisa ka at vulnerable, hinayaan ko si Clarissa na gawin akong sandata laban sa iyo. Hindi ko alam kung paano mabuhay sa iyon. Inabot ko ang mesa at inangat ang kanyang baba hanggang sa nagtagpo ang kanyang mga mata sa akin. Ang anak ko, ang nag-iisa kong anak, ang batang pinalaki ko, at minahal, at pinanood na lumaki sa isang lalaki. Nawala siya, ngunit nakita niya ang daan pauwi. Iyan ang mahalaga ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi isang karapatan, Migs, sabi ko ng matatag. Ito ay isang bagay na kinikita. Hindi mo mabubura ang nangyari sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin para dito. Ngunit maaari mong kikitain pabalik ang nawala sa pamamagitan ng kung paano ka mabubuhay mula sa araw na ito. Nagpatotoo ka laban sa kanya ng mahalaga ito. Pinrotektahan mo si Isay. Pinili mo ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan. Diyan nagsisimula ang pagpapatawad. Pinisil ko ang balikat niya. Nagsimula kang kumita nito, anak. Iyan ang mahalaga, binasag siya, pagkatapos ay humihikbi tulad ng isang bata. At niyakap ko siya sa paraan ng pagyakap ko sa kanya, mga dekada, na ang nakalipas nang gisingin siya ng mga bangungot sa dilim. Nanatili kami sa ganoong paraan sa loob ng mahabang panahon, ama at anak, nagtatayo muli ng sinubukan ni Clarissa na sirain. Mamaya ng gabing iyon, pagkatapos na pumunta si Migs upang suriin si Isay, at ang bahay ay naging tahimik, tumunog ang telepono ko. Lumabas ang pangalan ni Attorney Carding sa screen. Arturo, may balita ako, sabi niya. Sa wakas, crack ko ang password sa video file ni Elena. Sinusubukan ko ang mga kombinasyon sa loob ng ilang linggo, at ngayong gabi, nakita ko ito, nagsimulang tumibok ang puso ko. Ang locked video ay bumabagabag sa akin mula nang una ko itong natuklasan. Ang huling sikreto ni Elena ay naghihintay na ibunyag. Ano ang password? Lumambot ang boses ni Attorney Carding. Ito ay isang parirala. I will always protect you. Ayon kay Migs, iyon ang mga salita na sinabi ni Elena sa iyo sa panahon ng inyong wedding vows. Gusto niyang ikaw lang ang makakita nito. Arturo, kailangan mong panoorin ito ng mag-isa. Naghintay ako hanggat tahimik ang bahay. Nagretiro si Migs sa kanyang kwarto, pagod mula sa emosyonal na bigat ng aming usapan. Natulog ng mapayapa si Isay sa dulo ng bulwagan, hindi naguguluhan ng mga panaginip ng kaguluhan na nakapalibot sa kanyang bata pang buhay. Kapag sigurado lang ako na hindi ako guguluhin, umatras ako sa study ko, isinara ang pinto, at binuksan ang laptop ko. Ang GON USB drive, na naglalaman ng mga QAN file, ni Elena ay naipasok na. Nag-navigate ako sa video file, na nanatiling GON locked, mula nang una ko itong natuklasan. Ang huling sikreto na itinago ng asawa ko, para makita ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype ako ng password, na natuklasan ni Attorney Carding. I will always protect you. Ang mga salita na sinabi ni Elena sa akin 45 taon na ang nakalipas, nakatayo sa harap ng aming mga pamilya at kaibigan, nangangako na mamahalin ako sa anumang unos na maaaring dalhin ng buhay. Tinupad niya ang pangakong iyon sa kabila ng libingan. Nagbukas ang file. Ang mukha ni Elena ay pumuno sa screen. Siya ay payat, mas payat kaysa sa naaalala ko mula sa kanyang mga huling buwan. Ang cancer ay ninakaw ang kapunuan mula sa kanyang mga pisngi, at ang lakas mula sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho, maliwanag at mainit, at puno ng pagmamahal, na nakilala ko sa loob ng halos kalahating siglo. Nakaupo siya sa kwarto namin, nakasandal sa mga unan, ang liwanag ng hapon ay dumadaloy sa bintana sa likod niya. Dapat ay nirecord niya ito sa isa sa kanyang huling magagandang araw nang mayroon pa siyang enerhiya upang magsalita at ang kalinawan upang magplano. Aking pinakamamahal na Arturo, nagsimula siya. At ang tunog ng kanyang boses ay nagbasag ng isang bagay sa loob ko na hinahawakan ko ng magkasama sa pamamagitan ng lubos na lakas ng kalooban. Kung pinapanood mo ito, nakaligtas ka sa bagyo. Alam ko na lagi na ikaw ay makakaligtas. Ikaw ang pinakamalakas na lalaki na nakilala ko, kahit hindi mo kailanman pinaniwalaan ang sarili mo. Huminto siya upang huminga. Ang pagsisikap ay nakikita sa kanyang mukha. Ngunit nagpatuloy siya ng may determinasyon.
Natuklasan ko kung ano si Clarissa mga taon na ang nakalipas. Isang photo-predator na nagtatarget ng mga nag-iisa na matatandang lalaki, nagcha-charm sa kanyang daan sa kanilang buhay at kumukuha ng lahat ng mayroon sila. Nakita ko ang mga palatandaan dahil ginugol ko ang aking karera sa panonood para sa kanila, kinikilala ang mga subtle manipulations na sumisira sa mga pamilya mula sa loob. Alam ko na pupunta siya para sa iyo pagkatapos kung wala. Alam ko na ikaw ay vulnerable nang wala ako roon upang protektahan ka. Kaya, ginugol ko ang aking mga huling taon sa paghahanda para sa labanan na alam kong darating. Dumadaloy ang luha sa mukha ko, ngunit hindi ko kayang tumingin palayo sa screen. Ang pera sa legacy fund, ang ebidensya na tinipon ko tungkol sa kanyang nakaraan, ang mga trust documents, at legal preparations. Ang lahat ng ito ay ang aking mga parting gifts sa iyo, Arturo. Mga tools para sa laban na hindi ako makapanatili upang tulungan kang manalo. Paumanhin na hindi ko nasabi sa iyo habang ako ay buhay. Ayaw kong ang aming huling mga buwan nang magkasama ay ubusin ng hinala at salungatan. Gusto kong gugulin ang oras na iyon sa pagmamahal sa iyo, hindi sa pagbabala sa iyo. Marahil iyon ay makasarili, ngunit umaasa ako na maaari mo akong patawarin, ngumiti siya. Pagkatapos ay ang parehong ngiti na nakakuha ng puso ko ng kami ay bata pa at ang mundo ay tila puno ng walang katapusang posibilidad. Ngunit may isa pang bagay, isa pang regalo na iniipon ko para sa sandaling ito. Naaalala mo ba nang kami ay bata at walang pera, nagsisimula pa lang? Kung paano kami nangangarap tungkol sa kinabukasan. Hihiga kami sa kama tuwing gabi, at mag-uusap tungkol sa pagretiro balang araw sa isang maliit na bahay sa tabi ng karagatan. Isang lugar kung saan maaari naming panoorin ang panka-sunset, at makinig sa mga alon at tumanda ng magkasama ng payapa. Hindi ko kailanman nakalimutan ang pangarap na iyon, Arturo. Kahit nang naging abala ang buhay at nagtambak ang mga responsibilidad, at lumipas ang mga taon, pinanatili ko ito. Sumandal siya pasulong ng bahagya, ang kanyang mga mata ay matindi sa layunin. 5 taon na ang nakalipas, nang una akong nagsimulang maghinala kung ano si Clarissa, may ginawa ako nang hindi sinasabi sa iyo. Binili ko tayo ng bahay na iyon, isang maliit na cottage, sa Oceanside, California, na nakatanaw sa Pacific Ocean. Ito ay puti na may asul na shutters. At may isang hardin sa harap na pinuno ko ng mga ligaw na bulaklak. Ito ay nasa pangalan mo. Si Attorney Carding ang may titulo. Gusto kong magkaroon ka ng isang lugar na pupuntahan kapag tapos na ito. Isang lugar na bago, isang lugar na mapayapa, isang lugar kung saan maaari kang magsimulang muli. Ang mga luha ay malayang nahuhulog na ngayon, lumalabo ang paningin ko, ngunit hindi ko kayang tumigil sa panonood. Pumunta ka roon, mahal ko. Simulan mo ang bago mong buhay. Isama mo si Migs at Isay kung gusto nilang sumama. Panoorin mo ang pan-sunset, sa ibabaw ng tubig at alamin na pinapanood ko ito kasama ka. Lagi kitang kasama, Arturo. Lagi kitang poprotektahan. Iyan ang pangako ko, at balak kong tuparin ito, magpakailanman. Tinaas niya ang kanyang kamay sa kamera, pinipindot ang kanyang palad laban sa lens, na para bang umaabot sa pamamagitan ng oras at espasyo upang hawakan ang mukha ko. Mahal kita, Arturo. Mahal kita magpakailanman. Paalam. Naging madilim ang screen. Umupo ako ng mag-isa sa katahimikan ng study ko, umiiyak, hindi mula sa kalungkutan, kundi mula sa labis na pagmamahal. Ginugol ng asawa ko ang kanyang mga huling araw sa pagtatayo sa akin ng isang kinabukasan. Nag-ipon siya ng pera, nagtipon ng ebidensya, nag-imbestiga ng mga banta, bumili ng isang bahay, at naghanda para sa isang labanan na alam niyang hindi niya kailanman makikita. Bawat sandali ng kanyang mga huling taon ay inialay, sa pagtiyak na ako ay makakaligtas at uunlad pagkatapos niyang wala. Hindi ko nararapat ang ganoong pagmamahal. Walang sinuman, ngunit natanggap ko ito pa rin. Pagkalipas ng 2 linggo, nagmaneho ako patungong Oceanside. Si Migs at Isay ay nanatili sa Colorado upang tapusin ang diborsyo at ayusin ang mga gawain, ngunit sasama sila sa akin sa lalong madaling panahon. Ibinigay sa akin ni Attorney Carding ang titulo at ang mga susi, at ginawa ko ang paglalakbay ng mag-isa, nangangailangan ng kalungkutan upang iproseso ang lahat ng nangyari. Ang cottage ay eksakto sa inilarawan ni Elena. Puting mga pader na nagliliwanag sa sikat ng araw ng California, asul na shutters, na nagra-frame ng mga bintana, na nakatanaw sa walang katapusang Pacific. Isang hardin na puno ng mga ligaw na bulaklak at mga kulay na hindi ko mapangalanan. Ang karagatan ay umaabot sa harap nito, na parang isang pangako, malawak at walang hanggan. Ang mga alon nito ay bumubulong ng mga sikreto sa baybayin. Nagpark ako sa maliit na driveway, at umupo sa isang sandali, hinayaan ang katotohanan na bumalot sa akin. Binili ni Elena ang lugar na ito, 5 taon na ang nakalipas. Pinlano niya ang bawat detalye, pinili ang bawat bulaklak, inilarawan. Ako ay nakatayo rito mismo sa lugar na ito. Lumikha siya ng isang bahay, para sa akin, bago ko pa nalaman na kailangan ko ito. Naglakad ako sa daanan patungo sa harap na porch.
at huminto. Doon, sa tabi ng pinto, nakaupo ang isang kaldero ng santan, na puti, ang paboritong bulaklak ni Elena. Ang parehong mga santan na puti na diniligan ko araw-araw sa aming kusina sa Colorado, nakikipag-usap sa kanyang espiritu, pinapanatili siyang buhay sa alaala. Ngunit hindi ako nagdala ng mga santan na puti na ito. Hindi ko sinabi sa sinuman na darating ako ngayon. Tumingin ako sa paligid ng may pagkalito, naghahanap ng paliwanag, at pagkatapos ay nakita ko siya. Si Aling Maring ay nakatayo sa sulok ng hardin, nakangiti sa pamamagitan ng mga luha na tumugma sa akin. Hiniling sa akin ni Elena na gawin ito, sabi niya ng mahina. Mga taon na ang nakalipas, bago siya pumanaw, binigyan niya ako ng isang susi at pinangako. Sinabi niya, kapag sa wakas ay dumating si Arturo, siguraduhin na may mga santan na puti na naghihintay upang malaman niya na siya ay nasa bahay na. 6 na buwan na ang lumipas, mula nang salubungin ako ni Aling Maring ng santan, na puti ni Elena sa porch, ng California na iyon. Sa panahong iyon, binago ko ang cottage, na ito, mula sa bahay ng isang estranghero patungo sa isang tahanan na puno ng mga alaala, parehong luma, at bago. Ang litrato ni Elena ay nakaupo sa mantel, sa itaas ng fireplace, nagbabantay sa living room, tulad ng ginawa nito sa Colorado. Ang kanyang jewelry box ay nakasalalay sa aking nightstand, sapat na malapit upang hawakan kapag nagising ako sa dilim at umabot para sa kanya dahil sa ugali. At bawat umaga, nang walang pagkabigo, dinidiligan ko ang mga santan na puti na namumulaklak sa mga kaldero, sa tabi ng harap na porch. Nakikipag-usap sa kanyang espiritu habang dinadala ng simoy ng Pacific ang aking mga salita sa ibabaw ng walang katapusang tubig. Nagbago ang mga usapan. Sa Colorado, nakipag-usap ako kay Elena sa pamamagitan ng kalungkutan, sa pamamagitan ng pag-iisa, sa pamamagitan ng desperadong sakit ng isang lalaki na nawalan ng kanyang kasosyo. Dito sa Oceanside, nakikipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan ng pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa kanya para sa Co-Legacy Fund na nagbigay sa akin ng mga resources para lumaban. Nagpapasalamat ako sa kanya para sa ebidensya na nagbunyag ng tunay na kalikasan ni Clarissa. Nagpapasalamat ako sa kanya para sa cottage na ito, ang hardin na ito, ang pangalawang pagkakataon sa buhay na binili niya sa kanyang mga huling taon ng lakas. Sinasabi ko sa kanya ang tungkol sa pag-unlad ni Migs at ang tawa ni Isay, at ang mga sunset na nagpipinta ng kalangitan sa mga kulay na hindi ko kailanman alam na umiral. Sinasabi ko sa kanya na naiintindihan ko na ngayon kung bakit siya nagtago ng napakaraming sikreto. Hindi niya itinago ang mga bagay mula sa akin. Nagtatayo siya ng isang kinabukasan para sa akin, isang maingat na paghahanda sa isang pagkakataon. 3 buwan pagkatapos kong dumating, nagsimula akong magturo ng isang libreng financial literacy class sa Oceanside Community Center. Ang mga mag-aaral ay mga senior, tulad ko, mga lalaki at babae na nagtrabaho sa buong buhay nila at nakakolekta ng katamtamang ipon na gustong nakawin ng mga predators. Tinuturuan ko sila kung paano makilala ang mga scams, kung paano protektahan ang kanilang mga assets, kung paano makita ang mga palatandaan ng babala ng financial exploitation. Ibinabahagi ko ang sarili kong kwento nang walang kahihiyan gamit ang aking karanasan bilang isang cautionary tale at isang mensahe ng pag-asa. Ang baklas motto ko ay nakabitin sa isang banner sa itaas ng whiteboard. Iniligtas ako ng asawa ko. Ngayon, gusto kong tumulong na iligtas ang iba. Gustong-gusto ni Elena na malaman na ang kanyang sakripisyo ay pinarami, na ang kanyang proteksyon ay umabot sa akin patungo sa mga estranghero na hindi niya kailanman makikilala. Binibisita kami ni Migs at Isay bawat buwan, nagmamaneho pababa mula sa San Diego kung saan sila nanirahan sa isang bagong buhay. Nakahanap si Migs ng trabaho bilang isang project manager para sa isang maliit na construction company. Muling itinatayo ang kanyang karera at ang kanyang self-respect, isang proyekto sa isang pagkakataon. Ang hamog ay ganap na naalis sa kanyang mga mata. Tumatawa siya muli, nagbiro muli, nagsasalita ng kanyang isip nang hindi tumitingin sa ibabaw ng kanyang balikat para sa pahintulot. Umunlad si Isay ng walang anino ng poke manipulation ng kanyang ina na nagpapadilim sa kanyang pagkabata. Nangungulekta siya ng mga seashells sa dalampasigan at nagtatayo ng detalyadong mga sandcastles, kasama ang kanyang lolo na nagkukwento ng mga katang-isip na kingdoms, kung saan iniligtas ng mga prinseses ang kanilang sarili at laging humaharap sa hustisya ang mga villains. Sa huling pagbisita nila, naglakad kami ni Migs sa tabi ng baybayin, habang si Isay ay nag-splash sa mababaw na mga alon sa harap namin. Tahimik siya sa loob ng mahabang panahon bago siya nagsalita. Dad, salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Binigyan kita ng bawat dahilan upang lumayo. Iniwan kita, pinagtaksilan ka, hinayaan si Clarissa na gamitin ako laban sayo, ngunit hindi ka kailanman tumigil sa paniniwala na makikita ko ang daan pabalik. Pinanood ko si Isay na tumawa habang ginulat siya ng isang alon, binabasa ang kanyang mga shorts, at nagpapamangha sa kanya ng may kagalakan. Hindi kailanman sumusuko ang isang ama sa kanyang anak, sagot ko.
Naghihintay lang siya na makita niya ang daan pauwi, natapos ang paglilitis ni Clarissa, 2 buwan na ang nakalipas. Hinatulan siya ng jury sa lahat ng mga charges pagkatapos ng mas mababa sa 4 na oras ng deliberation. Sinintensyahan siya ng hukom ng 6 na taon sa state prison nang walang posibilidad ng maagang parole, na nagbabanggit ng calculated nature ng kanyang mga krimen at ang vulnerability ng kanyang mga biktima. Dumalo si Linda Cortez sa sentencing hearing at umiyak nang may kaluwagan ng ipahayag ang verdict. Sa wakas, nagkaroon ng hustisya ang kanyang kapatid na si Victor 5 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan sa kalsada sa bundok na iyon. Kapag pinakawalan si Clarissa, siya ay magiging 46 taong gulang, walang pera, disgraced, at ganap na nag-iisa. Ang Times Predator Times ay naging Times Prisoner asterisk. Ngayong gabi, nakatayo ako sa aking porch, pinapanood ang sunset na nag-aapoy sa Pacific sa mga kulay, orange, at ginto. Ang mga santan na puti ay dahan-dahang gumagalaw sa simoy ng hangin. Ang mga ligaw na bulaklak na itinanim ni Elena ay kumalat sa buong hardin sa mga riots ng kulay. Sa isang lugar sa loob, naghihintay ang hapunan sa kalan, at ang litrato ni Elena ay naghihintay sa mantel. May isang kotse na huminto sa dulo ng kalsada. Ang makina ay namatay at isang figura ang lumabas. Kahit sa distansyang ito, nakikilala ko siya. Si Clarissa, payat at walang laman pagkatapos ng mga buwan ng pagkakakulong na naghihintay ng unsentencing, ang kanyang designer clothes, ay pinalitan ng isang bagay na simple at hindi magkasya. Nakatayo siya sa tabi ng kotse at nakatitig sa ampatage, sa hardin sa akin. Marahil dumating siya upang magmakaawa para sa pagpapatawad. Marahil dumating siya upang magbanta ng revenge. Marahil kailangan lang niyang makita ng sarili niyang mga mata kung ano ang nabigo niyang nakawin. Wala akong naramdaman na galit habang pinapanood ko siya, walang takot, walang pagkamuhi. Tanging ang tahimik na kapayapaan ng isang lalaki na nakaligtas sa kanyang giyera at nagtayo ng isang bagay na maganda mula sa pagkasira. Wala nang kapangyarihan si Clarissa sa akin. Hindi na siya muli. Yumuko ako at marahang isinara ang tarangkahan ng hardin. Pagkatapos, tumalikod ako sa kanya at naglakad sa loob, hinayaan ang screen door na sumara sa likod ko. Ang litrato ni Elena ay nahuhuli ang huling liwanag ng sunset. Ang kanyang ngiti ay nagniningning ng mainit at walang hanggan. Kinuha ko ito at hinawakan ng malapit, naramdaman ang bigat ng lahat ng ibinigay niya sa akin, lahat ng isinakripisyo niya, lahat ng inihanda niya. Sinabi mo sa akin na lumayo. Kaya, ginawa ko, at natagpuan ko ang sarili ko. Sa labas, naririnig ko ang isang makina ng kotse na nagsimula at nawala sa distansya. Hindi ako tumingin. Hindi ko kailangan. Tapos na ang giyera ko. Ang buhay ko ay sa akin, at pinoprotektahan pa rin ako ni Elena. Tulad ng ipinangako niya na lagi niyang gagawin. Kung nanatili ka sa akin hanggang sa pinakadulo, salamat. Ang kuwentong ito ay nagsimula sa isang solong text message na nagbura ng isang ama mula sa sarili niyang pamilya. At nagtapos ito sa parehong ama na nakatayo sa bahay na binuo ng kanyang asawa para sa kanya, pinapanood ang kanyang kaaway na nagmamaneho palayo sa pagiging irrelevance. Nawala ni Arturo Malvar ang lahat ng akala niya ay alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit nagkamit siya ng isang bagay na mas mahalaga. Nagkamit siya ng katotohanan. Nakuha niya ang kanyang anak pabalik. Nagkamit siya ng isang kinabukasan na ginugol ni Elena ang kanyang mga huling araw sa paghahanda para sa kanya. Ito ay higit pa sa isang kwento tungkol sa revenge. Ito ay isang kwento tungkol sa pagmamahal na nagpoprotekta sa atin kahit na wala na ang mga mahal natin. Ito ay tungkol sa lakas na natutuklasan natin kapag itinulak tayo sa ating pag-breaking point. At ito ay tungkol sa tahimik na dignidad ng pagtanggi na hayaan ang mga predators na manalo. Kung naantig ka ng kuwentong ito, kung nagpaisip ito sa iyo tungkol sa sarili mong pamilya at sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, umaasa ako na ibabahagi mo ito sa isang taong nangangailangan na marinig ito. Masyadong maraming konsenyor ang nagdurusa ng tahimik, hinihiwalay ng mga manipulators na umaasa sa kahihiyan at pagkalito upang panatilihing tahimik ang kanilang mga biktima. Lumaban si Arturo dahil binigyan siya ni Elena ng mga tools. Para lumaban, hindi lahat ay ganoon kaswerte, ngunit ang awareness. Ang unang hakbang patungo sa proteksyon. Pakiiwan ng isang komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling bahagi ng kuwentong ito ang nanatili sa iyo ng pinakamahusay. Ang paghahanda ba ni Elena? Ang pagtubos ni Migs? Ang sandali na isinara ni Arturo ang tarangkahan ng hardin? Na iyon, binabasa ko ang bawat komento at ang iyong mga saloobin ay tumutulong sa akin na lumikha ng mga kwento na mahalaga. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pag-aalaga. At tandaan, hindi kailanman huli na upang lumayo sa mga taong nananakit sa iyo at makita ang iyong daan.